Ang nag-iisang Comics Reader. Kabanata 1. Sa ilalim ng mapayapang gabi sa isang teritoryo ay may matanda ang napapabuntong hininga na lang. Sapagkat nag-aalala siyang magugutom ulit ang mga mamamayan pero hindi man lang nag-iisip ang kanilang dok kung paano ito solusyonan. Nang biglang may nagliliyab na bulalakaw ang bumagsak sa teritoryo nila. Nung sumilip sa labas ang matanda ay bumungad sa kanya ang sigaw ng mga napapaslang na mga mamamayan nila. Nagtataka na lang siya kung ang hukbong imperial ba ang may kagagawan nito? Kung ang kasakiman ba ng emperador ang dahilan ng pagkabagsak ng kanilang teritoryo? Kaya tinawag pa nga ng matanda na bulok na bastardo si Emperador Zeron. Hanggang sa mas marami pang bulalakaw ang pabagsak na sa teritoryo pero napansin ng matanda na nakatayo lang ang kanilang dok. Kahit na sinisigawan niya pa ito ay wala pa ring ginagawa ang dok na parabang tinanggap na niya ang magiging kahihinatnan nila. Hanggang sa natamaan na ng bulalakaw ang dok at ang matanda. Habang nasusunog ay buong lakas pa niyang isinisigaw ang dok. At yun na nga nangyari kung papaano nahulog ang walang kwentang teritoryo ng Bran. Nang biglang may nagising na binata ang halatang natataranta na. Ang isa sa mga mayordomo ng walang kwentang teritoryo ng Bran na dapat ay napaslang na rin ay hindi makapaniwala na siya ang dok. Nabuhay siyang muli sa katawan ng dok 20 taon na ang nakakaraan. Isang araw na ang nakalipas simula nung nabuhay siyang muli sa katawan ni Doc Aaron, dahil sa sobrang pagkalito ay huminto siya sa pagkain at pag-inom, at ikinulong pa niya ang sarili niya sa kanyang silid. Nung pangalawang araw ay nakatulog siya habang minumura ang emperador na pumaslang sa kanya at sa lahat ng mga mamamayan. At paulit-ulit pa siyang bumabangon at iinisip kung papaano siya maghihiganti. Nung pangatlong araw ay tumigil na siya sa pagmumura at napagdesisyonan niyang gagamitin niya ng husto itong pangalawang pagkakataon niya. Pagkatapos ay nagkulong pa rin siya sa kanyang silid at inumpisahan na niyang imbestigahan ang lahat ng tungkol sa dok. Para mamuhay bilang dok at pigilan ang paparating nilang pagbagsak. Pagkalipas ng ilang araw ay bigla na lang siyang nakaramdam ng lubos na pagkagutom. Makikita na ngang pinipiga niya ang tinapay habang iniisip na pagkatapos niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para iligtas ang mga mamamayan na hindi man lang makakain ng kahit na maliit lang na piraso ng tinapay ay wala man lang pake ang kanilang dok na parang hindi niya responsibilidad ang mga mamamayan na namamatay na sa harapan niya. Pinapagalitan na nga siya ng nakababate niyang kapatid na si Cheryl na tinatanong na hindi ba alam ni Aaron kung gaano kahalaga ang tinapay na hinahawakan niya ngayon. Kaya nagpapawis na si Aaron na sinabing mas madali niya raw nakakainin ng tinapay kapag ganito ang ginawa niya. Naalala niyang ang may libreng oras si Cheryl kaya may pupuntahan daw muna silang dalawa. Kaya napatanong na lang ang kapatid niya kung saan. Pumunta na nga ang dalawa sa isang madilim na silid kasama ang isang lalaki. Nagtataka na lang na tinanong ng Knight Captain na si Romel na isang hindi opisyal na swordmaster kung bakit siya pinapunta ni Aaron sa lugar na ito na suot ang kanyang armor. Ibinunyag na nga agad ni Aaron sa kanila na plano ni Emperador Zero na paslangin silang lahat. Kaya hindi na nakapagtatakang magugulat ang dalawa. Nagdududa pa rin naman si Cheryl na gagawin yun ang kanilang tiyuhin at napatanong na lang siya tungkol sa pangako ni Emperador Zero sa kanilang yumaong ama. Ang sagot ni Aaron ay hindi na raw kakaiba na masira ang pangako na yun hanggat may karapatan sila sa succession na maging emperador at hindi lang yun sapagkat may nakalap din daw siyang impormasyon na plano ng emperador na sirain ang kanyang pangako sa pamamagitan ng palihim na pamamaraan. Ang Dragon's Blessing, iniisip ni Aaron na panahon na raw para gamitin yun. Pero tinanong lang ni Cheryl kung hindi ba si Aaron mismo ang nagsabing itago nila yun hanggang huli. Ang direktang sagot ni Aaron sa kanya ay hindi kasali ang pagkamatay nila sa huli na binanggit niya. Kahit na nalilito pa rin si Cheryl sa nangyayari ay alam niyang hindi nagsasabi ng kalokohan ang kanyang kuya. Kaya ginamit na niya nga ang kanyang mahika para magbukas ng portal at si Romel naman na ang nalilito ngayon. Sapagkat hindi naman pala sinabi ni Cheryl sa kanya na isa siyang hindi opisyal na salamangkero. Nung nakarating na sila sa lugar ng Frozen Land ay nag-stretching pa si Cheryl na sinabing baka hindi raw gagana ang gagawin niya sapagkat matagal na panahon na ang nakalipas. Ginamit na niya nga ang kanyang apoy na mahika na mistulang isang ulo ng apoy. Pagkatapos ng ilang beses na pag-indayog niya ng kanyang tungkod ay bigla na lang na nagbukas ang mata ng apoy na ulo at agad itong nakagawa ng malaking pormasyon ng maraming apoy. Nagulat na lang si Romel na tinatawag ang mahika na Wheel of Inferno at ang puntirya ng kanyang mahika ay ang tuktok ng bundok. Pagkatapos nitong sumabog ay bigla na lang na nawala ang parteng iyon ng bundok.
Kaya mas lalo pa ulit na nagulat si Romel. Samantalang nakukulangan pa si Cheryl sa lakas ng atake niya sapagkat para sa kanya ay hindi pa siya ganap na 7th circle na salamangkero. Pero nagpapawis ng tinanong ni Romel na hindi ba ibig sabihin nito ay isa na siyang 7th circle na salamangkero? Sumang-ayon naman si Cheryl pero hindi pa raw ito sapat para kalabanin ang buong hukbong imperial. Kahit na kalmado ang pagkakasabi ni Aaron na hindi pa ito sapat kumpara sa hukbong imperial ay natataranta na rin siya sa isipan niya sapagkat 5th circle lang ang nakasulat sa talaarawan ng Duke. Kaya hindi niya rin inaasahan na isa palang Archmage si Cheryl. Sabi pa ni Cheryl na wala lang daw ang kapangyarihan niya kumpara sa kanyang kuya. Kaya napatanong na naman si Romel kung totoo ba yon? Ang sagot lang ni Aaron ay susubukan niya lang muna. Sapagkat kahapon, habang binabasa ang talaarawan ay nakasulat dito na 5th circle na salamangkero si Cheryl at isang Grandmaster rank na swordsman ang Duke. Kaya ang ibig sabihin nito ay kaya niyang gamitin ang kapangyarihan na yon. Kaya kumuha siya ng isang libro na pinamagatang Basic Imperial Swordsmanship habang iniisip na walang magaling sa isang bagay sa simula pa lang kaya ito na muna ang uumpisahan niya. Pagbalik sa kasalukuyang kaganapan ay nakataas na nga ang kanyang espada na biglang naglabas ng kulay asul na kuryente at isinigaw na niya nga ang Greatsword Arts verse 3, Piercing Wind. Nung tumama na ang atake niya sa bundok ay bigla na lang itong nakalahati at bumagsak sa lupa. Kalmado lang niyang ibinalik ang kanyang espada habang nagtataka sa isipan niyang kahit na hindi niya pinuntirya ang bundok ay mabuti na lang at gumana ito. Kaya nalaglag na lang ang panga ni Romel sa nasobrahang lakas ng dalawang magkapatid. Kinabukasan ay may dragon ang lumilipad sa kalangitan at napahinto na lang ito sapagkat may naamoy siyang pamilyar sa kanya. Yun pala ay ang amoy ng blessing na ibinigay niya sa isang tao ilang libong taon na ang nakalipas. Bigla niya lang nainikot ang kanyang katawan at mabilis na bumaba na nagpalit ng kanyang anyo bilang ibon. Pagkadapo niya sa lupa ay tinawag pa niya ang kanyang anyong tao na ito ay natural na tignan. Naglakad na nga siya sa kagubatan at ang balak na niyang gawin ngayon ay puntahan ang mga taong nakatanggap ng kanyang blessing. Kabanata 2. Sa araw na napagdesisyonan na ng mayordomo na maging si Duke Aaron, ang una niyang ginawa ay ang basahin ang talaarawan ng orihinal na Duke Aaron. Nakasaad dito na ilang taon na ang nakalipas simula nung tinulungan ng feudal lord ang kanyang tiyuhin na si Zirone para i-pressure ang matanda niyang ama at agawin ang trono. Hindi nagtagal ay namatay na nga ang kanyang ama at agad din silang pinaalis kasama si Cheryl sa kaharian. Ang natatanging dahilan lang kung bakit sila nakaligtas ay dahil sa kondisyon at panunumpa na pinagawa ng kanyang tatay sa tiyuhin nilang si Zirone. Na para protektahan sila ng mga bata pa lamang. Sapagkat ang sinabi ng kanyang yumaong ama ay sinisigurado niya raw na hindi pagnanasaan ng mga anak niya ang trono kaya pabayaan na lang nila si Aaron na mabuhay sa teritoryo ng Bran na nasa labas ng kontinente bilang isang Duke. Ang lugar na ito ay isang sira-sira ng tanggulan na ipinatayo sa tigang na lupain kung saan hindi man lang pwedeng magsaka at ito rin ay patuloy na inaatake ng mga halimaw. Dahil sa blessing ng dragon na nasa kanila Aaron at Cheryl sa pagsilang pa lamang nila ay meron na agad silang kapangyarihan na katumbas ng Grandmaster. Alam nilang meron na silang sapat na kapangyarihan para lutasin ang mga problema sa teritoryo nila pero sa huli ay napagdesisyonan ng dating Aaron na mabuhay habang pinapanatili ang mababang profile. Para na rin tuparin ang panunumpa ng kanyang ama na dating emperador. Pero naasar lang ang muling nabuhay na mayordomo na tinanong si Duke Aaron kung mas importante ba ang pangako para sa mga patay kaysa sa buhay ng mga nabubuhay. Ang kasalukuyan naman na nagaganap sa plaza ng Bran ay may bata ang hindi makatingin sa kamay niyang may bukol na kasalukuyang pinapagaling. Nung napansin niyang kayang-kaya na niya itong igalaw ay namangha na lang siya sapagkat hindi na masakit ang kanyang kamay. Pinapagalitan na nga siya ng babae na huwag siyang maglaro ng masyadong mapanganib. Sapagkat ang babaeng ito ay si Cecilia, 21 taong gulang na saintess ng Vivian Order. Nahihiya na lang na sumang-ayon ang bata sa kanya at namula pa ang pisngi nito nung tinawag siya ni Cecilia na good boy. Hanggang sa may sigaw silang narinig na utos daw ng kanilang Panginoon na magtipo na sila sa plaza. Pagkalipas ng ilang sandali ay humarap na nga si Aaron sa mga mamamayan. Pero nagagalit na agad ang mga ito na nagtataka kung bakit biglaan na lang siyang magtatalumpati. Hanggang sa may nagtanong kung narinig na ba nila na naging weird ang kanilang Panginoon sa mga nakaraang araw. Tinipon pa niya raw ang mga kabalyero na naglilibot para maghanap lang ng pagkain at tinuruan sila ng leksyon.
Habang naguguluhan ang mga mamamayan ay iniisip lang ni Aaron na kahit na ang mga tagasunod ay hindi naiintindihan ang nangyayari kaya natural lang na sabihin yun ng mga mamamayan. Inumpisahan na niya nga ang kanyang talumpati na sinabing dumarami na raw ang mga orcs at plano pa ng mga ito na puntiryahin ang kanilang teritoryo. Sa sandaling mapalibutan ng mga orcs ang kanilang Kastila ay mawawala na sila ng paraan para makakuha ng pagkain kaya hindi naman pwede na wala silang gawin at mamatay na lang sa gutom. Pero wala lang para sa mga mamamayan ang balita ni Aaron sa kanila sapagkat matagal na itong ginagawa ng mga orcs. Kaya tinanong na nga sila ni Aaron kung magiging biktima lang ba sila ng mga bastardong orcs o susundan nila siya na makipaglaban para mabuhay. Napatulala na lang ang mga mamamayan sa tanong ni Aaron kung anong laban ang pinagsasabi niya. Inanunsyo na nga ni Doc Aaron na bilang Panginoon nila at Panginoon ng teritoryo ng Bran ay idinedeklara niyang simula ngayon ay hindi na pinoprotektahan ang teritoryo ng Bran. Simula ngayon ay sila na ang mga mananakop. Kaya mas lalo lang na nagtaka ang mga mamamayan na papaano sila naging mga mananakop. Hanggang kailan nila papabayaan na itambak ang mga butil ng bigas sa bodega ng mga orcs? Hanggang kailan nila papabayaan na panuorin lang na maging mas mayaman pa ang mga orcs sa kanila? Kaya nabigla na lang ang mga mamamayan sapagkat mas mayaman pa pala ang mga orcs sa kanila. Pero napangiti lang si Aaron na iniisip na kinagat na nila ang pain niya. At hinimok na niya nga ang mga mamamayan na pagnakawan na nila ngayon ang mga orcs para yumaman sila. Kaya nagbunyi na ang mga mamamayan na iniisip lang na yayaman na sila. Samantalang nakasuot lang ng balabal ang dragon sa gilid na nagtataka kung si Aaron ba ang nakakuha ng blessing niya. Huminto lang siya para tumingin pero ngayon sa tingin niya ay merong potensyal si Aaron. Kaya ginamit niya ang kanyang mahika para makagawa ng sulat. Samantalang sa loob ng silid ay may sigawan ng naririnig. Sapagkat nagtatalo na pala si Aaron at ang matanda kung bakit hindi raw pwedeng bumili ng 100 armor si Aaron at ang inaalala lang naman ng matanda ay papaano kung mabigo si Aaron sa kanyang orc expedition. Habang abala ang dalawa sa ginagawa nila ay nung may kumatok lang sa pintuan ay sumigaw na agad sa galit ang dalawa. Ang sinabi lang ng kumatok na meron daw isang lalaki na may liham ng rekomendasyon ni Doc Rhinon ang naririto. Kaya natulala na lang ang dalawa. Nagpakilala na nga ang dragon na tinawag ang sarili niya bilang si Kainos at naririto raw siya dahil sa rekomendasyon ni Doc Rhinon. Sa tono ng salita niya ay nagtataka si Aaron kung ano ito pero sa isipan niya ay naalala niyang nanatili lang si Kainos bilang strategist ng teritoryo at umalis din agad pagkalipas ng 1 taon. Mahirap din siyang kalimutan dahil sa damit niya. Nung ibinuklat na nga ni Aaron ang sulat ay nakasaad dito na 3 taon na raw simula nung napunta si Aaron sa teritoryo ng Bran. Sa loob ng teritoryo na napupuno ng mga halimaw ay walang araw daw ang lumipas na hindi siya komportableng iniisip ang paghihirap na nararanasan ni Aaron. Kaya sa pagkakataong ito ay nagpadala si Doc Rhinon ng maaasahan na strategist na may dalang maliit na pondo para patakbuhin ang teritoryo niya. At inaasahan niyang gagamitin ni Aaron ng husto si Kainos sa susunod na 3 taon. Iniisip lang ni Aaron na isang tapat na tagapaglingkod si Doc Rhinon sa yumaong emperador. Nabigla na lang siya na sinisiguradong tinanong ang tungkol sa maliit na pondo. Kaya biglang sumulpot ang kakaibang ngiti ng matanda. Kinumpirma nga ni Kainos na nagpadala si Doc Rhinon ng 50,000 ginto. Agad na lang na napalitan ng lungkot ang mukha ng matanda sapagkat hindi na raw gaanong mapagbigay si Doc Rhinon pero pinatigil lang siya ni Aaron dahil pwede nilang gamitin ang pera para bumili pa ng mas maraming armor at gamitin ang matitira para panatilihing malinis ang teritoryo. Nagtaka lang ang matanda kung bakit pa nila gagamitin sa pagpapalinis ng teritoryo ang pera. Ang paliwanag sa kanya ni Aaron ay ito ay isang investment dahil kung hindi malinis ang teritoryo ay magkakasakit ang mga mamamayan at kung magkakasakit sila ay mababawasan ang mga trabahador at kapag mababawasan ang lakas paggawa ay merong trabahador ang kailangan na magtrabaho ng mas mabuti hanggang sa sumuko ang katawan nila dahil sa sobrang trabaho at sa huli ay babagsak din ang teritoryo nila. Ang iniisip lang ni Kainos ay malayo raw yun na lohika pero bilang Panginoon na iniisip lang ang sarili niya ay tama raw ang ideya ni Aaron. Dahil pa sa pagiging maselan at pag-iisip ni Aaron tungkol sa kalinisan ay napapaisip na lang si Kainos na gamitin siya bilang mayordomo ng kanyang pugad. Umalis lang ang matanda na sinabing wala na raw sa kamay niya ang mangyayari at gawin na lang daw ni Aaron kung ano ang gusto niya. At padabog pa nga niyang isinara ang pinto. Samantalang iniisip lang ni Aaron na perpektong timing ang pagdating ng isang strategist sapagkat iniisip niyang kailangan na niyang magbasa ng mga libro na tungkol sa taktika.
Bagamat nirekomenda ng Doc si Kainos ay hindi pa rin naman pwede para kay Aaron na ipunta siya sa importanteng posisyon. Naiintindihan naman yun ni Kainos kaya sinabi na ni Aaron na habang nagaganap ang Orc campaign ay titignan niya ang kakayahan ni Kainos bilang strategist. Ang sagot lang ni Kainos ay yun ang kanyang espesyalidad kaya iwan na yun ni Aaron sa kanya. Pero ang sinasabi niya sa kanyang isipan ay ang lakas ng loob ng mababang taong ito na suriin siya. Ang iniisip lang naman ni Aaron ay kung maayos ang mangyayari sa pagkakataong ito ay pagtratrabahuin niya si Kainos ng husto sa loob ng 3 taon. Samantalang sa isipan ni Kainos ay kapag mas lalo niya raw na nakikita ang taong ito ay mas lalong nagiging kawili-wili ang tingin niya sa kanya. Dagdag pa pala ni Aaron na pagkatapos ng digmaan na ito ay plano niyang bumuo ng dungeons na agad naman na ikinagulat ni Kainos. Makalipas ang 1 linggo ay nagtipon na nga ang mga sundalo at mga mamamayan ng Bran. Nakakasigurado si Aaron na ang lahat ay pamilyar sa estratehiya na gagawin nila pero tinanong niya pa rin kung meron pa ba ang may kailangan ng mas mabuting pagpapaliwanag. Wala naman nagsalita sa mga mamamayan kaya nagbigay na siya ng utos na aalis na sila agad. Sapagkat ang araw na ito ay ang araw na magiging mayaman sila sa pamamagitan ng pagsira sa mga orcs. Kaya nagbunyi na ang lahat at nung ibinukas na ang tarangkahan ay naglakbay na sila para sugurin ang mga orcs. Kabanata 3. Nakapunta na nga sila sa Black Forest na nasa teritoryo ng Bran. Ang iniisip lang ni Aaron ay si Kuruk, ang orc na sumakop ng isang kastilyo at ginawa itong kanyang taguan. Dahil sa pinutol niya lahat ang mga daanan ng supply ng kanilang pagkain ay alam ni Aaron na magdurusa sa gutom ang teritoryo ng Bran pagkalipas lang ng ilang taon. Kaya sinisigurado na ngayon ni Aaron na aalisin niya ang ugat ng kanilang mga problema. Iniulat na ng isang sundalo kay Aaron na may nahanap silang grupo ng mga kobold skirmishers. Tinanong na nga ni Aaron kung ilan at ang sagot ng sundalo na 5 grupo at tinansya rin nila na may humigit kumulang na 6 sa bawat grupo. Kaya tinawag na ni Aaron si Cheryl na pasimpleng lumabas lang sa kanyang tolda at may sinenyas si Aaron sa kanya. Napabuntong hininga pa ang babae na halatang napipilitan lang siyang lumabas. Sa pamamagitan ng kanyang mahika ay nakagawa na muli siya ng bolang apoy na tinatawag na Third Circle Fireball. Isinigaw pa niya na ang Third Circle spell na ito ay magkakaroon ng lakas na katumbas ng Fifth Circle na spell. At pinalipad na niya nga ang kanyang mahika papunta sa isang grupo ng mga kobold. Nagulat na lang ang mga ito sapagkat nasa likod na ng kanilang leader ang apoy. Kaya nakagawa na nga ng malaking pagsabog ang spell ni Cheryl na namamataan pa sa kinatatayuan ni Aaron at Kainos. Pero nagrereklamo pa si Aaron sapagkat sinabihan niya raw na huwag gumamit si Cheryl ng kahit na anong mahika na mas malakas pa sa Third Circle spell dahil maaari nitong makuha ang atensyon ng emperador. Bilang tugon ay nang-asar lang naman si Cheryl sa kanya. Kaya napapamura na lang si Aaron sa isipan niya dahil kung alam niya lang nagagamit si Cheryl ng spell na maliban sa piercing wind ay hindi niya na lang sana isinama ang kapatid niya. Napatawa lang naman si Kainos na sinabing darating din ang araw na maibubulgar ang katotohanan kaya hindi malaking problema ang ginawa ni Cheryl basta sabihan lang ni Aaron ang hukbo niyang tumahimik sila. Sumang-ayon lang si Aaron at tinanong na lang kung nahanap na ba ni Kainos ang lokasyon. Na sinagot niyang nahanap na niya raw. Isang araw bago ang misyon ay pinag-uusapan nilang dahil sa mga halimaw ang kanilang mga kalaban ay naniniwala si Kainos na ang pinakamainam nilang gawin ay ipunta ang mga kalaban sa isang kanais-nais na lokasyon para doon sila kalabanin. Ang dahilan ng estratehiyang ito ay para mabawasan nila ang bilang ng mga masasawi. Sa tribo ni Kuruk ay meron silang humigit kumulang na 2,000 mga miyembro kaya kahit nasabihin nilang mananalo sila ay marami pa rin ang mapapaslang sa kanila sapagkat meron lamang silang 500 tauhan sa panig nila. Sinang-ayunan naman ng dalawa ang katwiran ni Kainos. Sapagkat sila rin daw ang sasalakay ay kailangan nilang maging maingat kung saan nila balak makipaglaban. Kaya ang una nilang gagawin ay gagamitin nila ang 100 mangangabayo para akitin ang mga orcs. Napatanong na lang si Aaron kung paano nila gagamitin na pain ang mga mangangabayo. Sapagkat mabilis daw sila ay hindi sila madaling mahuhuli at sa sandaling naakit na nila ang mga halimaw sa malapit na kagubatan ay maglalagay sila doon ng infantry platoon para ligpitin ang kalahati ng mga nagtipon na mga kalaban. Pagkatapos ay aakitin naman nila ang mga natitira sa ibaba ng burol, gagawa ng pader ang mga shieldsmen, at ipre-pressure ang mga halimaw sa lahat ng gilid para pilitin silang sumuko na lang. Pinag-isipan pa muna ito ni Aaron ng mabuti at sa huli ay sumang-ayon din naman siya na gawin ang plano ni Kainos.
Sa lugar kung saan napasabugan ang mga kobolds ay may dalawang halimaw ang gumagamit ng hindi maintindihan na lengguwahe para mag-usap at binuhat na nga nila ang bangkay ng mga kasamahan nila. Napansin ito ng mga sundalo na agad na iniulat kay Aaron. Kaya sinabi ni Kainos sa kanya na ang mga orcs na may naitalagang pangkat para magmatsyag ay hindi lang mga normal na orcs at sa sandaling may mapansin ang mga ito na mali, malamang ay maghahanda na sila para makipaglaban. Kung ganoon ay bakit hindi na lang nila hulihin ang mga halimaw at gawin nilang alipin? Nagtaka na nga si Aaron sa mungkahi ni Kainos. Naniniwala rin daw siya na magiging kapaki-pakinabang ang mga halimaw sa dungeon development na tinutukoy ni Aaron. Kaya nakaisip na nga ng magandang ideya ang Doc. Pero napatanong na lang siya kung susundin ba ng mga halimaw ang utos ng isang tao na katulad niya? Sapagkat narinig niya raw na sinusunod lang ng mga ito ang mga utos na nanggaling sa mga dragons o katumbas na halimaw. Nagpawis lang si Kainos na sumagot na ang species ng orcs ay sinusunod nila ang utos ng sinuman na may napakatinding kapangyarihan. Kaya ngayon ay pag-iisipan na lang muna ni Aaron ang ideya ni Kainos dahil ayaw niyang magkaroon ng mga hindi kinakailangan na kamatayan dahil sa kasakiman niya. Sumang-ayon lang naman si Kainos at ngayon ay tinanong na niya kung sisimulan na ba nila. Inutusan na nga ni Aaron si Cheryl na kumuha siya ng 200 sa hukbo at mag-istasyon sila sa kakahuyan. Si Romel naman ay magsisimula na silang gumawa ng mga pormasyon kasama ang mga shieldsmen sa likod ng mga burol. At si Kainos ay maghihintay sa tuktok ng burol. Sisiguraduhin niya raw na gagawin niya yun. Inilabas na nga ni Aaron ang kanyang espada at nagbigay na siya ng utos na sumulong na sila. Sa kabilang dako naman ay abalang kumakain lang ang isang orc at naghihingalo pa ang nagbigay sa kanya ng ulat na naririto na raw ang mga tao. Kaya idinura niya ang kanyang kinakain at tinanong ng orc chief na si Kuruk kung nasaan sila na sinagot lang ng katribo niyang orc na nasa Black Forest sila. Ang unang sinabi lang ni Kuruk ay lumabas na ang mga duwag na nagtatago sa likod ng mga pader ng kanilang Kastila at idineklara pa niyang mamamatay na sila. Inanunsyo na niya nga sa kanila na naririto na ang mga duwag na papaslangin at lulusubin nila. Kaya nagbunyi rin ang lahat ng mga orcs na nasa Kastilang pagmamayari nila ngayon. Iniutos na nga ni Kuruk na palayain na nila ang Minotaur. Kaya unti-unti nang lumabas ang dambuhalang halimaw na umungal pa ng napakalakas at inutusan na ito ni Kuruk na paslangin niya ang lahat ng mga tao. Nagbunyi na ulit ang mga orcs at sabay-sabay na nga silang nagmarcha para harapin ang mga duwag na tao. Kabanata 4. Nung palubog na ang araw ay nagulat na lang ang ibon na ito dahil tumatakbo na si Kuruk na kasama ang buong tribo niya. Habang pinagmamasdan sila ng ibon ay pinapanood din pala ni Kainos ang nangyayari na iniisip na ngayon na raw ang oras. Sa kabilang dako naman ay naglalakbay na rin ang mga mangangabayo na pinapangunahan ni Aaron at inutusan na niya silang gawin ang charge formation. Itinaas na niya ang kanyang espada at ibinigay na niya ang utos na lumusob na sila. Papalapit na nga ang mga yapak ng dalawang grupo, nakikita na nila ang isa't isa, magkaharap na mismo ang dalawang puwersa, at nagbanggaan na ang panig ni Aaron na 100 kabalyero at panig ni Kuruk na 2,000 gray orcs. Pumapas lang na agad si Aaron ng napakaraming orcs kahit na nakasakay pa rin siya sa kabayo niya at sa kalagitnaan ng matinding labanan ay iniisip niyang hindi pa rin ito sapat. Hanggang sa nabigla na lang siya sa axe na papalapit na sa ulo niya. Mabuti na lang ay naiwasan ito ni Aaron at umungal na nga ng malakas ang kalaban niyang Minotaur. Sa sobrang lakas ay napatakip lahat sila ng kanilang mga tenga. Pero inutusan pa rin sila ni Aaron na huwag silang huminto kaya sinabihan ng ibang kabalyero ang mga kasamahan nila na kailangan pa nilang sumulong. Sumugod pa ulit si Aaron at may orc na nga ang sumusugod na rin sa kanya kaya inihanda niya lang ang kanyang espada at naalala niya ang sinabi ni Kainos. Kaya inikot niya ang kanyang espada at imbes na gamitin ng patalim ay ginamit niya na lang ang kanyang espada para paluin ang mga orcs. Naisip na ulit ni Aaron ang Black Forest kaya inutusan na niya ang mga kabalyero na umurong sapagkat napakarami na ng mga kalaban. Nagtaka na lang ang mga orcs kung bakit biglaan na lang na inaatrasan sila ng mga kalaban nila. Kaya mas lalo pa silang nagalit na gusto nilang paslangin ang mga tao at nag-umpisa na rin na tumakbo ang Minotaur para habulin ang mga tumatakbong kabalyero. Ipinagbigay alam na ng isang kabalyero na sinusundan sila ng Minotaur kaya sinabi ni Aaron na siya na ang bahala sa kalaban at ipagpatuloy lang nilang tumakbo sa burol. Pumupunta na nga si Aaron sa kabilang direksyon ng mga kasamahan niya at halata pa sa kanyang mukha ang kanyang kaba.
Nakahanda na nga ang atake ng Minotaur na tatama na sa isang kabalyero pero mabuti na lang ay nakaabot si Aaron para atakihin ang Minotaur. Napalipad na lang ang Minotaur dahil sa lakas ni Aaron at bumagsak na ito sa lupa. Nagulat na lang ang mga kabalyero sapagkat wala nang malay ang Minotaur na humahabol sa kanila. Iniisip lang ni Aaron na hindi man lang sinunod ng mga kabalyero ang iniutos niya kaya inutusan niya na lang si Arthur na itali ang Minotaur at itago ito sa kagubatan. Bigla na lang na nagtaka ang kabalyero kung hindi ba ito papaslangin ni Aaron? At ang sagot lang sa kanya ni Aaron ay dahil sa may pakinabang pa ito mamaya. Kaya walang nagawa si Arthur kundi sundin lang ang utos niya. Hanggang sa isinigaw na ng isa sa kanila na paparating na ang mga orcs at andito na nga ang mga halimaw na hindi makapaghintay na pumaslang ng mga tao. Pero bigla na lang na may nagliwanag sa kalangitan at yun ay dahil sa mga bolang apoy na pababa na sa kinaroroonan ng mga orcs at napasabugan na nga ang mga halimaw. Pero iniisip pa ni Aaron na walang ingat na tinatamaan ni Cheryl ang mga kalaban. May isang orc ang nagagalit nang tinitignan sila Aaron at yun ay si Kuruk na sinabing ipaghihiganti niya raw ang napaslang niyang mga kapatid. Habang patuloy pa rin na tumatakbo ang mga kabalyero ay inutusan na ni Kuruk ang mga katribo niya na huwag nila silang patakasin. Nang may biglang tumama sa ulo niya na nagpagulong-gulong pa kay Kuruk paatras. Yun pala ay dahil sa pader na ginawa ng mga shieldsmen at inaayos na nga nila ang kanilang pormasyon kaya walang magawa ang mga orcs kundi manatili na lang sa kinaroroonan nila. Nung huminto na ang mga shieldsmen ay nagbigay daan pa sila kay Aaron at ipinagbigay alam na niya nga kay Kuruk na napapalibutan na sila pero bibigyan niya pa rin sila ng paraan para mabuhay. Yun ay ang labanan ng dalawang leaders kung saan ang matatalo na panig ay magiging alipin. Pero hindi naniniwala si Kuruk na tutuparin ni Aaron ang sinabi niya kahit na alam ng orc na mamamatay silang lahat kapag ipipilit nilang makipaglaban. Kaya isinusumpa ni Aaron ang pride niya bilang isang kabalyero at sinabihan niya ang orc na isumpa rin ito ang pride niya. Pero sinabi pa rin ni Kuruk na walang pride raw ang mga tao kaya naasar na lang si Aaron na sinabing kalimutan na lang nila ang negosasyon kung ganun. Naghanda na nga na naman ang mga shieldsmen kaya sumang-ayon na lang si Kuruk kay Aaron basta tuparin niya ang pangako niya. Nung humarap na nga ang dalawa sa isa't isa ay mas naunang sumugod si Kuruk na pinagbantaan na mamatay na si Aaron. Kabanata 5. Nung tumama na ang atake nito ay nagulat na lang ang orc sapagkat madali lang na umiwas si Aaron. Kaya mas lalo pa itong nagalit at inindayog niya na naman ang sandata niya na iniwasan lang muli ni Aaron. Habang iniisip ang kanyang katawan na pinagpala ng isang dragon sapagkat kahit na hindi niya perpektong makontrol ang kanyang katawan ay mas nauuna pang mag-react ang katawan niya sa atake ng orc. Tinawag lang siya ni Kuruk na isang hamak na tao pero halata na sa mukha ni Aaron ang kanyang pagkaasar. Kaya itinanim niya ang kanyang espada at sinabihan ang pighead na kailangan niyang maturuan ng leksyon. Pero sinigawan siya ni Rommel na sinabing hindi dapat tinatapon ng isang swordsman ang kanyang espada. Ang sagot lang sa kanya ni Aaron ay huwag daw siyang mag-alala dahil tuturuan niya lang daw ng leksyon ang kumag na ito. Tinawag lang ni Kuruk na marangal ang ginawa ni Aaron kaya itatapon niya rin ang kanyang sandata. Samantalang ang iniisip lang ni Rommel ay kahit na malakas si Aaron ay meron siyang malaking kawalan kapag makikipaglaban siya ng walang espada. Sapagkat ang mga orcs ay malayong mas malakas kumpara sa pangkaraniwan na taong nasa hustong gulang. Nauna na ngang umatake si Kuruk at papalapit na ang mga kuko nito kay Aaron pero abala lang si Aaron na sinusuri ang kalaban niya. Nagtataka na lang siya kung ganito ba talaga kabagal ang mga orcs. Sapagkat nag-focus lang siya sa kanyang mga mata at ngayon ay nagtataka na lang siya kung kaya niyang tanggapin ang isang suntok. Naging kamao na nga ang kamay ni Kuruk at agad nang napakalapit ang kanyang kamao sa mukha ni Aaron. Nung halos tatama na ito ay bahagya lang na iniwas ni Aaron ang mukha niya at napaatras na lang siya. Habang iniisip na tulad nga ng inaasahan niya ay hindi ganun kasakit ang suntok ng orc. Kaya ang iniisip na lang ng mga kabalyero ay ano na lang ang mangyayari kung magiging alipin sila dahil sa natalo ang kanilang Panginoon. Sinabi na ni Kuruk na gagawin niya raw na mga alipin ang mga tao at maraming beses na niyang ang pinagpag ang kanyang dibdib bilang panunuya. Pero pinapatahimik lang siya ni Aaron hanggang sa bigla na lang na bumilis ang kilos niya at agad na lang siyang napunta sa itaas ni Kuruk. Ginamit pa nga niya ang kanyang palad para sampalin ang orc na nagpalipad sa halimaw ng malayo. Naguguluhan na lang nga ang orc dahil gumamit daw ng stealth magic si Aaron kaya isa raw siyang duwag.
Pero mas lalo lang na inilapit ni Aaron ang mukha niya at sinabing nung una pa lang ay silang mga orc ang dapat na mga alipin. Nagpaikot-ikot na lang na napalipad si Kuruk at tatama pa nga siya sa mga shieldsmen kaya inihanda ng mga kabalyero ang kanilang pormasyon na nagpatalbog kay Kuruk pabalik. Hinihintay lang naman ni Aaron na bumalik sa kanya ang orc at hinawakan na niya nga ang ulo ni Kuruk. At pinagsasampal ang mukha nito ng napakaraming beses. Kaya nanginginig na lang ang boses ng orc na iligtas daw siya. Pero tumama na sa kanya ang malakas na atake ni Aaron at ang tumambok na mukha ng orc ay walang malay na lang na nakahiga sa sahig. Nagtagumpay na nga sila sa kanilang orc subjugation. Nung kinagabihan ay nakatali na lang si Kuruk na ipinapakita sa harapan ng mga katribo niyang orcs. Ipinagbigay alam na nga ni Aaron sa kanila na hindi niya raw sila papaslangin pero sila ay magiging alipin ng mga tao. Na para bang walang naintindihan ang mga orc sa sinabi niya pero ipinagpatuloy pa rin na sabihin ni Aaron na simula ngayon ay magiging alipin na sila na magbibigay ng mga serbisyo sa teritoryo ng Bran. Bibigyan pa raw niya sila ng karapatan na mangaso sa malapit na kagubatan at bibigyan niya rin sila ng pagkain kapag tagumpay nilang nakumpleto ang mga misyon nila. Pero kapag meron man ng isa sa kanila ang magkakaroon ng intensyon na magrebelde ay papaslangin niya silang lahat. Wala pa ring maintindihan ng mga orcs kaya naasar na si Aaron na sinabing kapag wala silang isasagot ay magiging kamukha nila ang nabugbog sarado na mukha ni Kuruk. Kaya nagsalita na nga ang mga orcs na makikinig na raw sila sa mga salita ni Aaron. Ngayon ay para mag-reflect daw sila sa kanilang mga ginawa ay kukunin daw nila Aaron ang mga pagkain sa imbakan ng mga orcs. Nakabalik na nga sila Aaron sa kanilang teritoryo at nagkakaroon pa ng masayang sigawan ang mga mamamayan dahil sa tagumpay ng kanilang Panginoon. Kumakaway lang naman si Aaron sa kanila at inutusan na niya si Romel na ilabas na ang mga orcs. Sa pamamagitan ng portal ni Cheryl ay isa-isa na nilang pinapunta ang mga halimaw sa Frozen Land. Ginamit na nga ni Aaron ang Great Sword Arts, Piercing Wind para hiwain ng maraming beses ang isang bundok. Kaya nanginginig na ang mga orcs dahil sa kapangyarihan na nasaksihan nila at sinabing lumuluhod na raw sila sa dakilang kapangyarihan ng dragon. Sinabi lang ni Aaron na itaas na nila ang mga ulo nila at itatak nila sa kukote nila ang nangyari sa bundok na yun at alamin din nila ang lugar nila sa mundong ito. Sa sumunod na araw ay nakaluhod na si Kuruk kay Aaron na sinasabing pipigilan niya raw ang mga kapatid niyang naghahanda na maghimagsik. Sinabihan lang siya ni Aaron na kapag may kahit isa man lang na orc ang gagawa ng gulo ay pupuksain niya ang buong species nila. Lumapit naman si Kainos na pinuri si Aaron sapagkat kinuha niya talaga bilang mga alipin ang mga orcs. Ang tugon lang ni Aaron ay parang kinikilala nila siyang dragon kaya napadali lang na sundin nila siya. Ngumiti lang naman si Kainos sa sinabi ni Aaron na dragon at biglang nagseryoso ang kanyang mukha na tinanong kung alam daw ba ni Aaron na hindi pinapatawad ng mga dragon ang mga nagpapanggap sa kanila. Ang sagot lang naman ni Aaron ay hindi niya naman daw sinabi na isa siyang dragon sapagkat nagkaroon lang ng maling pagkakaintindi ang mga orcs kaya hindi niya na lang sinabi ang totoo. Napahalakhak lang si Kainos at sinabing yun pala ang rason kung bakit natatakot ang mga orcs sa kapangyarihan ni Aaron. Naalala lang naman ni Aaron ang dating may-ari ng katawan niya sapagkat ang kapangyarihan naman pala ng dok niya dati ay halos may kukumpara na sa isang dragon pero wala lang siyang ginawa. Naguluhan lang naman si Kainos sa sinabi ni Aaron pero huwag na raw siyang mag-alala at ibahagi niya na lang ang balita sa iba sapagkat magkakaroon sila ng pagpupulong tungkol sa lahat ng ito sa susunod na oras. Kaya sumang-ayon lang naman si Kainos. Napapaisip na lang si Aaron sa orihinal na Doc Aaron sapagkat meron naman siyang kapangyarihan na protektahan ang mga mamamayan ng kanyang teritoryo. Kaya nagtataka na lang si Aaron kung ganun ba talaga kaimportante ang pangako ni Doc Aaron sa naunang hari. Pero hindi raw siya si Doc Aaron, hindi niya gagamitin ang pamamaraan ng mga maharlika kundi ang pamamaraan ng normal na mayordomo para protektahan ang kanyang teritoryo. At paghahandaan niya ang paparating na laban na magdedesisyon sa lahat. Kabanata 6. Sa annual conference ng Bran ay ipinagbigay alam ni Aaron na hinarap nila ang mga orcs nang walang namamatay at ang lahat ng ito ay salamat kay Kainos. Nagulat lang naman si Cheryl sa narinig niya samantalang sinabi ni Kainos na posible lang ang lahat ng nangyari dahil hinikayat ni Aaron ang mga orcs. Nagreklamo naman na si Cheryl kung bakit hindi siya kasali. Nakakalimutan na ba nila ang mga fireballs na itinama niya? Pero tinanong lang siya ni Aaron kung sinong nagsabi sa kanya na walang ingat na magtapon ng mga fireballs. Dahil doon ay pumaslang siya ng ilan sa mga bagong lakas paggawa ng hindi naman kinakailangan.
Kaya inilabas na lang ni Cheryl ang dila niya para mang-asar. Iniba lang ni Aaron ang usapan at sinabing ngayon na napalaki na ng 5 beses ang kanilang lupain ay kailangan na nilang talakayin kung paano nila gagamitin itong bagong lupain para sa ideya niyang dungeon development. Napatayo na lang sa gulat ang mga nasa silid at tinanong ni Max kung plano ba ni Aaron na gamitin ang dungeons bilang atraksyon para sa mga turista. Tinanong lang ni Aaron si Kainos kung nakahanda na ba ang draft ng kanilang plano. Kahit na medyo busy naman siya ay nakapaglaan pa rin si Kainos ng oras para tapusin ang draft. Naglabas na nga siya ng scroll at inanunsyo na ito ang pangunahing plano para sa Dungeon Development Project. Nagulat na lang ang lahat sa napakahabang plano na kailangan nilang gawin at magkakaiba pa ang naging reaksyon ng 3 lalaki. Dahil dito ay pinalakpakan pa nga ni Aaron si Kainos pero may kulang daw na 2% sa profit model na ginawa niya. Kaya nagtataka na lang si Kainos kung ano pa ba ang kulang. Yun ay ang kasamaan na kinakailangan para linlangin ang mga adventurers na bumibisita sa dungeon sa pamamagitan ng pagtapon sa kanila sa hukay ng liwanag at pilitin silang magtrabaho bilang mga alipin. Pero nagreklamo lang agad si Max na isang royalty daw ang kanyang Panginoon kaya papaano na lang ang reputasyon niya. Ang sagot lang ni Aaron ay sino naman siya para mag-alala tungkol sa reputasyon. Hindi ba mas importanteng hindi magutom? Mga tao lang din naman ang mga royals na pwedeng mamatay kung hindi sila makakakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi na nga napigilan ni Kainos na humalakhak ng napakalakas at nagpaumanhin na lang siya na sinabing palagi raw na nilalampasan ng kanyang Panginoon ang karaniwang lohika. Nahihiya na raw siya dahil hindi man lang niya naunawaan ang intensyon ni Aaron bilang strategist niya. Habang nagkakatuwaan ang dalawa ay iniisip lang ni Max na ito ay kabaliwan at paniguradong guguho ang Bran kung magpapatuloy pa ito. Kinabukasan ay abalang naglilibot si Aaron sa loob ng syudad at nagtataka na lang niyang tinanong kung pinapatakbo ba talaga ni Tanda ang sanitation project. Ang sagot lang ng matanda ay inilalagay niya raw ang lahat ng kanyang tiwala sa kanyang dakilang Panginoon na sinabing magbibigay siya ng pagkain at ginagamit niya rin daw ang lahat ng kanilang budget ng pagkain sa taglamig para ipagpatuloy ang proyekto. Pero naasar si Aaron sapagkat nagbigay naman siya ng pagkain kaya dapat may ilan na matitirang budget nila. Nagtaka lang si Tanda kung anong budget ang sinasabi ni Aaron. Iniisip ba niyang nahulog lang sa langit ang pera na ginamit nila sa armor na para sa orc raid? Mas malinis na rin daw ang syudad kumpara sa dati kaya hindi na nila kailangan pang gumamit ng pera para sa paglilinis. Kaya mas lalo lang na naasar si Aaron at sinigawan si Tanda na ilang beses niya bang kailangan na sabihin na kailangang malinis ang kapaligiran para walang kakalat na sakit. Iniutos na niya nga na ipagpatuloy pa nilang magtrabaho sa mga imburnal at ibayad sa mga trabahador ang mga pagkain na nakuha nila sa mga orcs. Nagreklamo lang si Tanda na mamamatay silang lahat kung magpapatuloy pa ito. Alam din naman ni Aaron na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon ay kakailanganin nilang sukuan ang sanitation at mauubusan din sila ng pagkain. Nang biglang may nagtawag kay Romel na sinabing ang mga relihiyosong pari ay iligal na naman na nagsasagawa ng operasyon. Nagtaka lang naman si Aaron kung sino ang mga relihiyosong ito. At meron ngang namamataan na liwanag na pinaggigitnaan ng maraming tao. Ang hinala ni Romel ay nagpapagaling na naman ng mga tao ang pari ng Vivian Order. Naalala naman ni Aaron na ang Vivian Order ay ang relihiyon na tinabunan ng Paris Order at ito ay naglaho na lang pagkalipas ng ilang taon. Napatanong na lang siya sa binanggit na pagpapagaling. Ipinagbigay alam na nga ng gwardya na ang tao na nanggaling sa hindi autorisado na relihiyon na nagpapagaling ng ibang tao ay mahigpit na ipinagbabawal sa lupain na ito. Kaya napahinto na lang ang mga mamamayan at pati ang mga pari ay natataranta na rin. Nagpaumanhin na lang ang nakatalukbong na babae sapagkat hindi niya naman daw alam. Nung umaalis na sila ay hindi na napigilan ng mga mamamayan na magreklamo, mabuti pa sana kung magpapatayo sila ng wastong ospital para sa kanila. Aakuhin daw ba ng gwardya ang responsibilidad kung mamamatay ang anak niya? Sinabi na lang ng babae na babalik sila sa ibang araw, hanggang sa may nagpahinto sa kanila. Nung tumalikod na silang lahat ay nakita nila si Aaron na sinabing pwedeng ipagpatuloy ng mga pari ang pagpapagaling nila. Na para bang nagtataka pa rin ang mga pari kaya mas lalo pang lumapit si Aaron na sinabing mabubuti raw silang tao na tumutulong sa mga mamamayan. Kaya bilang Panginoon ng lugar na ito ay wala siyang dahilan para paalisin sila kaya ipagpatuloy lang nila ang ginagawa nila. Nagbunyi na nga ang mga mamamayan at nagpasalamat na rin ang magandang babae kay Aaron na agad na namula ang kanyang pisngi.
Sinabi niyang pwedeng ipagpatuloy ng ibang mga pari ang pagpapagaling at sundan daw siya ng babae. Nagtaka lang ang babae sa utos ni Aaron at ang iniisip pala ni Aaron ay sino naman ang may pake kung nanggaling sila sa relihiyon sapagkat libreng pagpapagaling ang ginagawa nila. Sisiguraduhin niya raw na magpapatuloy sila sa pagpapagaling hanggang sa araw na sila ay mamatay. Pagkalipas ng ilang sandali sa conference room ng Bran ay bigla na lang na nakayakap na ang babae kay Aaron. Nagtataka na lang si Aaron sa isipan niya kung hindi ba alam ng babae na nababawasan ang makadiyos na kapangyarihan nila kapag dumidikit sila sa opposite sex. Pero sa sobrang saya ng babae ay napapaluhan na siya na tinanong kung seryoso ba si Aaron na magpapatayo siya ng templo sa kanyang lupain. Tumingin lang sa ibang direksyon si Aaron na tinanong kung may rason ba para hindi niya gawin yun. Ang tinitignan pala niya ay ang nagagalit ng mukha ng matanda. Sa kasamaang palad daw ay hindi niya ito papayagan sapagkat wala na silang natitirang budget at kung magpapatayo sila ng templo ngayon ay wala na silang matitirang emergency funds. Alam na raw ni Aaron ang lahat ng ito kaya sinabi niya na lang na gamitin ang nakatagong funds nila. Hindi na nga nakapagpigil ang matanda na isinigaw na yun ang pera na iniwan ng dating emperador para gamitin nila sa mga malalang sitwasyon. Sumigaw lang pabalik si Aaron na sinabing ito ay isang malala na sitwasyon. Kaya walang nagawa ang matanda kundi sabihin na naiintindihan niya raw. Lubos na ngang nagpapasalamat ang kumikinang na mukha ng babae kay Aaron. Pero sinabi lang ni Aaron sa kanya na magpasalamat na lang siya pagkatapos niyang marinig ang kondisyon ni Aaron. Napatanong na lang ang babae kung anong kondisyon ang tinutukoy ni Aaron. Ibinukas na niya nga ang kamay niya na sinabi ang kanyang kondisyon. Kabanata 7. Ang produksyon ng holy water. Alam niyang posibleng makagawa ng holy water sa isang templo kaya tinanong niya kung maipapangako ba ni Cecilia na makakagawa sila ng holy water at tutulong din sila sa pagpapaunlad ng teritoryo ng Bran. Masaya naman na ipinangako ni Cecilia na gagawin nila ang kondisyon ni Aaron. Kaya nagtatakang napatanong na lang si Aaron na gagawin nila yun kahit na kailangan nilang gumawa ng libre at sa walang katiyakan na panahon. At masaya pa rin naman na sumang-ayon ang babae. Pagkalipas ng ilang linggo ay nagmamadali na agad si Kainos na lumapit kay Aaron. Ipinagbigay alam na nga ni Kainos na may nadiskubring nakatagong dungeon ang mga orcs. At ito ay malapit sa tanggulan na tinitirhan nila. Kaya tinanong ni Aaron kung anong klaseng dungeon yun. Base sa sinabi raw ni Kurok ay ito ay isang walang silbi at inabandonang dungeon. Hindi raw ba makikita ang dungeon sa alinmang sinaunang dokumento? Kahit man lang ang pangalan ng may-ari ay hindi nakalista sa kahit saan. Wala raw silang mahanap na reference tungkol dito at pagkatapos din na nawala ang may-ari ng dungeon ay tila naging lungga na lang ito para sa iba't ibang halimaw. Kaya napatanong na lang si Kainos kung plano ba talaga ni Aaron na paunlarin itong dungeon dahil wala talaga siyang makita na paraan para dalhin ang mga adventurers doon. Sinabi ni Aaron na imposibleng iiwanan ito kung ito ay isang high-ranked dungeon. Hanggang sa naalala niya ang babaeng pari at napahalakhak na lang si Aaron dahil nakaisip siya ng napakahusay na paraan para magdala ng mga adventurers. Yun ay ang elixir of eternal life, magkakalat sila ng chismis na merong potion sa dungeon ang may kakayahang pagalingin ang lahat ng sakit. Pero napatanong na lang si Kainos dahil wala naman silang ganun. Sinabi lang ni Aaron na kung curious siya ay sundan niya siya. Pagdating nila sa syudad ay may napansin agad si Kainos na liwanag. Kaya nagtaka na lang siya kung ano ang liwanag na yun. Banal na kapangyarihan na sa sobrang lakas ay bumubuhos ito mula sa katawan ng babae. Napatanong na lang siya kung papaano ito nangyari sa lugar na tulad nito. Nung napansin na ng babae ang grupo ni Aaron ay tuwang-tuwa pa siyang tumatakbo papunta sa kanyang Panginoon. Samantalang ang nakikita lang ni Kainos ay ang napakalakas na liwanag ng isang babae. Kaya napapikit na lang siya nung nakalapit na ang babae sa kanila at napapatanong na lang siya kung hindi ba nakikita ng mga tao ang banal na kapangyarihan na yun. Hanggang sa naisubsob na lang ang mukha ng babae sa lupa. May gana pa siyang ngumiti kaya namumula na naman ang mukha ni Aaron. Tinanong niya na lang kung may problema ba sa konstruksyon na nagaganap. Habang sa isipan niya ay itinatanggi niyang tignan bilang babae si Cecilia at pinipilit na tignan siya bilang isang holy water production machine. Ipinagbigay alam na ni Cecilia na halos kalahati na ang natapos nila. Kaya tinanong ni Aaron kung kaya na ba nilang gumawa ng holy water ngayon? Na sinabi agad ni Cecilia na pwede na. Nag-umpisa na ngang manalangin si Cecilia kay Goddess Vivian at bigla na lang na nagliwanag ang tubig.
Sa isipan ni Cainus ay alam niyang hindi ito banal na kapangyarihan ng isang tao. Kaya nakakasigurado na siyang si Cecilia ang vessel ng goddess pero hindi pa nagpapakita ang ganap na kapangyarihan ng babae. Inuna na ngang painumin ni Aaron ang matanda sapagkat meron siyang sensitibong katawan ng matanda kaya siya ang pinakamainam na makakaramdam ng epekto ng potion. Nagdududa pa rin naman ang matanda sa kapangyarihan ng potion pero agad na lang siyang nagulat nung ininom na niya ito. Nagliwanag pa nga ng kaunti ang katawan ng matanda at natutuwa pa siyang inubos ang sandok ng tubig. Kayang-kaya na niya ulit na mag-stretch ang ngayon at nakapagtambling pa siya. Pakiramdam niya raw ay mas bumate siya ng hindi bababa sa 5 taon. Kaya nakangiti nang tumingin si Aaron kay Cecilia at nataranta na lang siya nung biglang lumapit ang babae sa kanya. Habang namumula ang kanyang buong mukha dahil sa patuloy na paglapit ni Cecilia ay iniisip na ni Aaron na kailangan niyang panatilihin si Cecilia o ang holy water production machine malapit sa kanya. Kaya tinawag na niya si Cainus at agad naman itong lumapit sa kanya. Pabulong niyang tinanong na hindi ba walang problema kapag ito ang elixir of eternal life na tinutukoy ng tsismis na ikakalat nila. Ang sagot ni Cainus ay walang ni isang lugar sa kontinente ang may ganitong kaepektibo na holy water at ang potion na ito ay hindi nagbibigay ng eternal life pero mas higit na raw ito sa sapat para akitin ang mga adventurers. Kaya ngayon ay iniisip na ni Aaron na maghanda na sila para sakupin ang dungeon. Lumapit lang ulit si Cecilia na sinabing may ipapakilala raw siya. Nagtaka na lang si Aaron kung sino yun at ang sagot ni Cecilia ay ang Holy Knight Captain ng Holy Order. Agad lang itong ikinagulat ni Aaron dahil hindi niya inaasahan na may Holy Knight Order ang Vivian Order. Sapagkat ang Holy Knight Order ay hindi katulad ng mga normal na kabalyero dahil sila ay dalubhasa pagdating sa depensa. Binabalot nila ang kanilang katawan ng banal na kapangyarihan at pinapahina ang atake ng kanilang kalaban. Ang kanilang pangdepensang kapangyarihan ay itinuturing na katumbas ng isang buong Kastila. Nalulungkot lang na sinabi ni Cecilia na ang taong yun ang tanging natitirang Holy Knight Captain ng Vivian Order. Kaya pabulong na tinanong ni Aaron na pupunta siya sa teritoryong ito. Hanggang sa may sigaw na tumawag sa redhead na si Aaron. Igilid niya raw ang kanyang masamang mukha dahil ang Saintess ay hindi para sa mga tulad niya na pwede niya lang nalapit-lapitan. Kaya agad na naasar dahil si Aaron sa tinawag sa kanya. Naririto raw siya dahil narinig niyang magpapatayo ang Saintess ng templo dito pero tinawag niya lang na mahinang teritoryo ang Bran. Wala na raw itong pag-asa. Sinabihan lang ni Cecilia na hindi dapat ganyan makitungo si Bianca sa Panginoon ng teritoryo. Samantalang iniisip lang ni Aaron ang sinabi ng babae na mahinang teritoryo ang teritoryo niya. Hindi niya raw katulad si Cecilia sapagkat ipinapakita niya lang ang kanyang katapatan sa malakas. Kaya napatanong na lang si Aaron kung meron na bang sinumpaan ng katapatan si Bianca. Bigla na lang siyang naasar na sinabing walang sino man ang sapat na malakas para gawin niya yun. Napangisi lang si Aaron na sinabing magpustahan na lang sila kaya nagtaka ang Holy Knight Captain kung anong pustahan. Ang talunan ay matatamaan ng 3 beses, pagkatapos noon ay pwede nang isipin ni Bianca kung isusumpa niya ang kanyang katapatan kay Aaron. Kaya tinawag lang siya ni Bianca na aroganteng bata. Pero ngumisi lang si Aaron sa kapustahan niya. Kabanata 8. Magkaharap na nga ang dalawa na napapalibutan ng mga kabalyero. Hindi raw komportable si Arthur sapagkat para sa kanya ay halata na ang resulta ng laban. Nagtataka na lang ang isa kung gagamitin ba ng kanilang Panginoon ang kanyang sleep destruction magic. Kaya ang isa naman ay nag-aalala na baka maparalisa ang babae. Ang sabi lang ni Arthur sa kanila ay wala na silang magagawa kundi tawagin ang Castle Knight Order Captain. Pinulot lang naman ni Aaron ang isang sanga kaya tinawag agad siya ni Bianca na arogante at tinanong kung yan ba talaga ang gagamitin niya. Na para bang nangaasar si Aaron na sinabing malulungkot ang sanga pagkatapos niyang marinig ang mga masasakit na salita ni Bianca. Pero wala lang pake ang babae at nagdasal na siya sa kanyang goddess Vivian na ipagkaloob sa kanya ang kapangyarihan na sirain ang kalaban niya. Kaya bigla nang mas tumindi ang banal na kapangyarihan na lumalabas sa katawan ni Bianca. Pero humikab lang si Aaron na naiinip na sa paghahanda ng atake ni Bianca. Pinapatahimik lang ni Bianca si Aaron at siya na nga ang unang sumugod. Nang biglang nagliyab ang sanga at sa isang indayog lang ni Aaron ay napaluhod agad si Bianca sa lupa. Nanginginig na ang kanyang katawan na halatang nahihirapan. Samantalang sinabi lang ni Aaron na ang lakas ng loob niyang maliitin ang sanga kung mahihimatay naman agad siya.
Umatake na muli si Aaron at nagkaroon na agad ng bitak ang kalasag ni Bianca. Hanggang sa tuluyan na nga itong nasira at halata sa mukha ng babae na naiiyak na siya. Kaya nagkapira-piraso na nga ang kalasag at pinaalalahanan pa siya ni Aaron na dapat matamaan ng 3 beses ang talunan. Ang unang tama ay sa puwet na nga ni Bianca tumama. Kaya nahihirapan na ang mga kabalyero na panoorin ang pangyayari. Ang pangalawang tama ay sa parehong parte pa rin nakapuntirya. Nung pangatlong tama na ay natumba na lang si Bianca sa sahig. Yun na nga raw ang ipinangakong 3 tama at huwag na raw iinsultuhin ni Bianca si Aaron sa kanyang teritoryo. Pinilit pa ng babae na tumayo, kaya nagtaka na lang si Aaron sapagkat yun pala ang fetish ng babae at si Aaron daw ang kauna-unahang lalaki na naging masama sa kanya. Bigla naman na sumulpot si Cecilia na tinakpan ang bunganga ni Bianca. Kaya mas lalo pang nagtaka si Aaron. Si Cecilia pa ang nahihiya na at sinabi niya na lang na nalilito lang ang kanilang Castle Knight Order captain dahil mahilig siyang magbasa ng romance novels. Na para bang nandidiri na si Aaron na nagtataka kung anong mga nobela ang binabasa ni Bianca. Tinawag niya na lang si Romel na tipunin na niya ang mga pupunta sa dungeon subjugation. Nagtipo na nga sa harap ng Kastila ang mga sundalo at naliliitan na lang si Aaron dahil 100 lamang na mga sundalo ang pwede nilang pakilusin. Tulad nga ng alam nila ay may populasyon ng 5,000 ang teritoryo ng Bran at 10% lang nito ang mga lumalaban. Kaya kailangan pa nilang dagdagan ang kanilang populasyon para madagdagan din ang bilang ng mga lumalaban. At kahit na ganun ang mangyayari ay wala silang sapat na pagkain at pera na maibibigay sa buong populasyon. Kaya nai-stress na lang si Aaron dahil para dumami ang kanilang populasyon ay kailangan muna nilang paunlarin ang teritoryo. Maghahanap na lang daw ng paraan si Kainos para mahusay na pataasin ang populasyon. Kaya sumang-ayon lang si Aaron sa kanya. Pero bigla na lang na may naisip si Aaron, dahil alam niyang sa panahong ito ay magkakaroon ng malaking bilang ng dayuhan ang pupunta sa teritoryo ni na Count Grey at Count Aman. Napatanong na lang si Kainos sapagkat hindi na malaya ni Aaron na natulala na pala siya. Sinabihan na niya nga ang mga sundalo na pupunta sila sa dungeon kung saan sasakupin nila ang lugar at huhukayin nila ang mga kayamanan. Kaya nagbunyi na ang mga sundalo at naglakbay na sila papunta sa dungeon. Naghihintay na pala doon sina Kuruk at ipinakita na agad ng mga orcs ang kanilang paggalang sa nag-iisang dakila. Tinanong ni Aaron kung ayos lang ba ang lahat? Nagpawis agad si Kuruk na meron daw isang bagay. Kaya nagtaka na lang si Aaron. Pumunta na nga sila sa basement level 2 na Athens Holy Land at nag-aalalang sinabi ni Kuruk na naging weird daw ang kanyang mga kapatid. Tinanong pa ni Cheryl kung siya lang ba ang nilalamig sa kanila. Hanggang sa bumangon na nga ang mga orcs kaya nagulat na lang silang lahat. Mas lalo pang ang naging mabangis ang mga halimaw at agad na silang sumugod sa grupo nila Aaron. Ang tanging pinag-aalala pa ni Kuruk ay kapag aatake sila ay sisirain ng nag-iisang dakila ang mga orcs. Kaya para protektahan ang kanyang species ay si Kuruk na mismo ang umatake sa mga kapwa niyang orcs. Napalipad na lang ito sa grupo ng mga orcs at biglang may lumabas na nakakapangilabot na multo. Kaya agad silang binalaan ni Kainos na mag-ingat sila. Sumugod na nga ito at nung aatakihin na ito ni Kuruk ay tumagos lang ang kanyang sandata at nagpatuloy na ito na dinipensahan agad ni Aaron. Ngayon ay nanginginig na agad ang katawan ni Aaron at napapalibutan na sila ng napakaraming mga multo. Kabanata 9. Napamura na lang si Cheryl dahil ayaw niya raw na magpakita ang mga ito sa panaginip niya. Kaya naglabas na siya ng apoy na may mukha pero nung nakita ito ng mga multo ay agad na silang sumugod kay Cheryl. Mabuti na lang ay kumilos agad si Aaron para paalisin ang mga multo. Ginamit ni Cheryl ang skill niyang fire spray kaya nagbuga na ng apoy ang mukha at tuluyan nang nasunog ang mga multo na sumugod sa kanila. Nung may tumawag kay Cheryl ay agad na lang siyang tumingin sa likod niya at sinabi ni Romel na hindi raw nila kayang hatiin ang mga multo. Tsaka lang sinabi ng nagtatagong Kainos na sapagkat espiritu ang mga multo ay mahika lang daw ang tumatalab sa mga ito. Kaya napasigaw si Romel kung bakit ngayon niya lang daw sasabihin ang impormasyon na yun. Sinabihan na ni Cheryl ang lahat na huwag silang gumalaw. Dumura ng 3 apoy ang apoy na mukha, na tumama sa espada ni Romel at ito ay agad na nagliyab. Parehas din ang nangyari sa espada ni Aaron at sa sandata ni Kuruk. Pero naging abo lang ang kahoy na sandata niya kaya naging awkward ang sitwasyon para sa apoy na mukha. Nagpatuloy na nga ang pakikipaglaban ni Romel at Cheryl sa mga multo na isa-isang nasusunog na lang.
Nung umuunti na ang mga multo ay may kakaibang ginawa ang mga natitira pang multo. Sa sobrang lakas ng kanilang sigaw ay napapatakip na lang ng mga tenga sila aron sapagkat nagsama-sama pala ang mga maliliit na multo para makagawa ng isang napakalaking multo. Mabilis itong pumunta sa gilid at sumigaw ng napakalakas na mistulang ayaw niyang papuntahin sila aron sa kinaroroonan niya. Pero agad lang na may espada ang humiwas sa multo at tinanong lang ni Aaron kung tapos na ba ang laban. Lumapit si Kainos sa istante at ang hinala niya ay ito ang pinoprotektahan ng mga multo. Nung ibinuklat ni Cheryl ang isang libro ay napatawag siya sa kanyang kuya at nung tinignan nito ni Aaron ay nabasa niyang Legacy of Ancients ang pamagat ng libro. Ang nakasulat sa libro ay noong kapanahunan daw ng imperyo ng demonyo ay may grupo ng mga monghe ang nag-eensayo sa lugar na ito. Nagulat na lang si Cheryl sa nabasa niyang mental strength training. Nagtaka lang si Aaron kung anong mental strength ang tinutukoy ni Cheryl. Ipinagpatuloy ni Cheryl ang pagbabasa na sinabing hindi tulad ng mga salamangkero na gumagamit ng mahika, ipinakilala ng mga monghe ang ganap na naiibang ideya na tinatawag na mental strength sa librong ito. Mas lalo pang nagtaka si Aaron sapagkat ngayon lang ang unang beses na narinig niya ang mental strength at ang mas mahigit pa ay ideya ito na kilala na, kahit ilang dekada na ang nakalipas. Bagamat ang mana ay parang mangkok na ibinigay na sa isang tao noong kapanganakan pa lamang nila para mag-imbak ng tubig, ang mental strength ay parang abilidad para gumawa ng panibagong mangkok para mag-imbak pa ng mas maraming tubig. Tinanong ni Aaron si Kainos kung narinig na niya ba ang teknik na ito. Tinawag lang ito ni Kainos na kawili-wili dahil kung tama raw ang pagpapaliwanag ni Cheryl ay magiging posible na para sa mga normal na mamamayan para gumamit ng mahika sa pamamagitan ng mental strength training. Kaya napatanong na lang si Aaron kung pwede na bang gumamit ng mahika ang hukbo ng teritoryo sa pamamagitan ng pag-eensayo lamang. Pero sa tingin ni Kainos ay hindi raw kapaki-pakinabang na ilabas ang impormasyon na ito. Nagtaka na lang si Aaron kung bakit hindi. Kapansin-pansin ang dugo na tumalsik sa buong dungeon at may mga butas din sa buong lugar. Ang hinala ni Kainos ay posibleng hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagsasanay o masyadong malala ang side effects nito. Na umabot sa puntong pinatay nila ang isa't isa. Napagdesisyonan ni Aaron na hahawakan niya na lang muna sa ngayon ang libro. Nakarating na nga sila sa ikatlong palapag ng underground at patuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban at may nahanap din silang mga kayamanan. Ngayon na natapos na sila ay inutusan na ni Aaron si Kurok na kunin nila ang kalahati at iwan ang natira para sa iba. Tinanong ni Kainos sa kanyang Panginoon kung pwede bang kunin niya ang gintong ito. Nagtanong lang pabalik si Aaron kung saan niya ito gagamitin. Dahil daw simple lang ang pagkakaayos ng Autumn's Holy Land ay mahihirapan silang bigyan ang mga adventurer ng pakiramdam ng pananabik. Pinag-isipan nito ni Aaron at sinabing hindi raw siya nagkakamali. Kaya kailangan niya raw ng ilang pondo para magdagdag pa ng ilang mas kawili-wiling features. Napatanong na lang si Aaron kung anong kawili-wiling features ang tinutukoy ni Kainos. Nagsimula na nga ang pagsasaayos ng dungeon na mistulang naging malawak na maze. Habang sinusuri ni Kainos ang lugar ay ngayon daw na nakaset up na ang mga pangunahing pangangailangan ay nagbigay siya ng utos bilang dragon ng sinaunang panahon, ginamit niya ang kanyang pamaypay para makagawa ng malakas na hangin at unti-unti nang lumutang ang mga buto para mabuo at bangunin ang mga kalansay sa dungeon. Ang mga multo na nagkalat sa dungeon ay isa-isa na rin na hinigop ng enerhiya ni Kainos. Ngayon ay idadagdag na niya raw ang pangwakas na kaayusan sa dungeon. Sa isang balon na napupuno ng tubig ay may binigkas si Kainos na mga sinaunang salita na may kakaiba itong ginawa sa potion na ibinuhos niya sa balon. Nung isinawsaw niya ang kanyang daliri at dinalaan ito ay nakakasigurado siyang mapapahaba ang buhay ng mga iinom dito ng halos 1 taon. Ang natatanging natitira na lang ay ang mga customer na nababaliw sa kasakiman. Kabanata 10. May mga adventurers na nga ang nasa labas ng teritoryo ng Bran. Inaprubahan na ng gwardya ang pagpasok nila kaya ibinukas na ang tarangkahan. Dahil sa malakas na ulan ay nagtataka na lang ang adventurer kung malapit nang matapos ang taglamig. Napansin niya rin na bago ang lahat ng armor ng mga kabalyero. Kaya nagtataka na lang ang babae kung may nadiskubre ba talaga silang relikiya sa bagong natuklasan na dungeon. Kung hindi ay walang magiging dahilan ang teritoryo ng Bran para gumastos ng ganitong kalaki na pera. Tinanong ng isa kung parte ba yun ng kanilang kalokohan sa pera. Habang tinuturo ang bagong gawang gusali.
Sinabi niyang kakasimula lang nilang magpatayo ng mga ibang pasilidad pero bagong gawa lang ang bar. Nangangahulugan nito na malugod nilang tinatanggap ang mga adventurers na tulad nila. Pero alam niyang ang realidad ay tinatanggap nila ang pera na gagastusin ng mga adventurers sa pagkain at inumin. Kung ganun ay gagastos siya ng kahit magkano na gusto niya. Binuksan na nga nila ang pintuan at kilala pa pala sila ng may-ari. Tinanong ng adventurer kung kumita na ba ang may-ari, sapagkat binago nila ang buong lugar mula sa simula. Anong kita raw ang sinasabi niya dahil utang lang ang lahat ng ito. Narinig naman na raw nila ang bagong dungeon na nadiskubre kaya siguradong dadagsain ito ng mga adventurers. Hindi naman daw alam ng adventurer na ambisyosong tao pala ang may-ari. Tumingin lang siya sa paligid at nagpakita ng gintong barya sa may-ari, sabay tinanong kung ano raw ang nalalaman niya tungkol sa dungeon. Inaamin ng may-ari na narinig niya lang daw ang tungkol sa Fountain of Life at nung pagkasabi niya ng pero ay mas lalo pang lumapit ang adventurer kaya ibinulong na ng may-ari na sigurado siyang sila ang unang adventurer na nanatili dito. Ibinigay na ng adventurer ang gintong barya para kumita raw ang may-ari at nag-order na rin siya ng pagkain. Pagdating ng kinabukasan ng umaga ay abala si Aaron na nagninilay habang nakabuklat ang libro sa harapan niya. Ang mental strength, hindi niya pa kayang kontrolin ang Dragon's Blessing na nasa katawan ni Doc Aaron at gaya ng sinabi ni Kainos ay pwedeng maging mapanganib ang mental strength pero kailangan niya ng isang bagay na para sa kanya na kaya niyang ganap na kontrolin. Nung malapit na siyang matapos sa kanyang pagninilay ay agad nang kumalat ang enerhiya na bumabalot sa katawan niya. May tumawag naman kay Aaron kaya idinilat na niya ang kanyang mata at bigla na lang namukha ni Cecilia ang nakaharap na sa kanya. Kaya agad na napaatras si Aaron na natataranta ng tinanong kung ano ang ginagawa ni Cecilia sa harapan niya. Naririto siya dahil wala raw siyang ibang paraan para ipahayag ang kanyang nararamdaman habang binibigay ang sandwich na ginawa niya. Nung kinuha na ito ni Aaron ay may nagtawag na naman sa kanya, kaya napatingin na lang siya sa malayo at nakangiting nagpaalam na si Cecilia sa kanya. Habang masayang tumatakbo paalis ay napabuntong hininga na lang si Aaron na halatang medyo namumula ang kanyang mga pisngi. Ipinagbigay alam na nga ng gwardya na nakarating na ang mga adventurers. Kaya nasasabik na tinanong ni Aaron kung ilan naman sila. Dumating na ang sumunod na araw at nakasakay na sa kabayo ang mga adventurers na gustong puntahan ang Shrine of Aton. Pagkarating nila doon ay nagtaka na lang sila sa nabasa nilang nakasulat sa karatula na may entrance fee na 10 ginto. Pagkatapos magbayad ay nagbigay na ng entrance papers ang gwardya bilang pruweba na meron silang karapatan na pumasok sa dungeon. Bigla na lang na pinahinto ng mga gwardya ang iba pang mga adventurers dahil kung wala raw silang entrance papers ay hindi sila pwedeng pumasok. Nagtaka na lang na tinanong ng lalaki kung hindi ba kakabili lang nila nun. Isinigaw na nga sa kanila ng gwardya na 10 ginto bawat tao. Kaya bilang reaksyon ay nagreklamo ang mga adventurers na tinawag pa itong scam. Ipaparating daw ng gwardya ang mga salita ng may-ari ng teritoryo ng Bran, isang miyembro ng pamilya ng imperial na si Doc Aaron. Ang elixir of eternal life na pwedeng maubos sa anumang oras at ang 10 ginto na palagi nilang pwedeng makuha, kaya pag-isipan nila ng mabuti kung alin sa dalawa ang mas mahalaga. Kahit na naaasar pa rin ay walang nagawa ang adventurer kundi magbayad na lang. Pagkapasok nila ay may tindero agad ang nagsabing maraming undead na halimaw ang nasa dungeon kaya kakailanganin nila ng espesyal na holy water na nagkakahalaga lamang ng 1 ginto. May holy water na raw ang adventurer pero parang nang-aasar pa ang tindero na tinanong kung yun ba ang holy water ng simbahan ng Paris. Dagdag pa niyang ang holy water ng simbahan ng Vivian ang pinakamahusay. Kaya wala na naman nagawa ang adventurer kundi bumili ng maraming holy water sa tindero. Tinanong ulit ng tindero kung kailangan ba nila ng anumang kagamitan sa mahika. Kahit na nagagalit na ay bumili pa rin ang adventurer sa tindero. Nabasa pa ulit nila sa isang karatula na ang paghingi ng emergency dispatch ay 100 ginto bawat tao kaya tinanong na lang ng adventurer kung ano na namang scam ito. Nagbigay lang ng bato ang tindero at tinanong kung anong ibig sabihin niyang scam. Ito ay espesyal na kagamitan na inisip ng kanilang Panginoon para sa mga adventurers na nasa panganib. Sa pamamagitan nito ay maaari nilang panghawakan ang kanilang buhay sa 100 ginto lamang. Tinanong ng adventurer na paano kung hindi sila hihingi ng tulong. Kung ganun ay hindi sila sisingilin. Iniisip na lang ng adventurer na kung makukuha nila ang Fountain of Life ay ilang dosenang beses pa ang makukuha nila kumpara sa pera na ginastos nila dito.
Pumasok na nga ang mga adventurers at sa isang silid na napupuno ng mga bolang kristal ay nakangiti lang ang dalawa na pinapanood ang nangyayari. May nagtawag kay Kurok kaya napalingon na lang ang orc at sinabi ni Aaron sa kanya na baka maging boring lang ang mga undead dahil sa holy water kaya ang gagawin niya ay patataasin niya lang ang tensyon. Sa pangalawang palapag ng underground ay ginamit na ng babae ang mahikanyang ice bolt na ginawang yelo ang mga multo kaya naglaho na ang mga ito. Naginhawaan na lang ang adventurer dahil magiging mahirap ang laban nila kung hindi dahil sa potion nila. Nagtaka na lang siya kung ito na ba ang panghuling palapag at bigla na ngang may mga multo ang sumusugod sa kanila. Hindi na nagulat ang isang adventurer na mga multo na naman ang kalaban kaya itinapon na niya ang potion pero hindi man lang nito nasaktan ang multo kaya naatake na ang adventurer at nagpagulong-gulong na siya sa hagdan. Nung nasaksihan ng lahat ang buong pangyayari ay napagtanto nilang ito ay mutant na multo kaya kailangan na nilang maghanda na makipaglaban. Mas marami pang mga multo ang sumugod sa kanila kaya binago ng adventurer ang utos niya na tumakbo na lang sila. Nagsitakbuhan na nga sila pababa sa hagdan at ang mga sumugod pala sa mga adventurers ay sila Kurok lang pala na nagpapanggap na mga multo. Kabanata 11. Naghihingalo na agad ang adventurer at napatanong na lang siya kung hindi ba pwedeng makapunta ang mga halimaw sa kinaroroonan nila ngayon. Ginamit na ng babae ang mahikanyang light para magkaroon sila ng ilaw sa madilim na daan na nasa harapan nila. Sapagkat napunta sila sa labyrinth ay hinala ng lalaki na ito ang perpektong lugar para pagtirhan ng mga minotaur. Kinamusta niya muna ang kalagayan ng kasamahan nilang si Athos at si Nenyas ng isa na hindi maayos ang kalagayan ng kasamahan nila. Kaya iiwan na muna nila si Athos sa lugar na ito at hahanapin nila ang Spring of Eternal Life sapagkat hindi gaanong mapanganib dito. Habang maingat na nilalakbay ang labyrinth ay may napansin ang adventurer kaya agad niyang ipinagbigay alam sa mga kasamahan niya na mag-ingat sila sa bandang likuran nila. May mga sibat na nga ang tatama na sa kanila na madali lang na dinipensahan ng kalasag ng kasamahan nila. Kasunod nito ay ang pagsugod ng mga orcs na gustong paslangin ang mga nanghihimasok kaya inutusan na ng adventurer ang mga kasamahan niyang tumakbo na sila. Habang hinahabol ng mga orcs ay may dalawa ang natamaan ng mga sibat, kaya hinila na sila ng adventurer na sinabihan silang kung mahuhulog sila dito ay tiyak na mamamatay sila. Hanggang sa may magkabilaang daan silang pwedeng puntahan at nagtataka na lang ang adventurer kung saan ang tamang daan. Nung tumama sa kaliwang direksyon ang mga itinapong sibat ay napilitan na lang silang pumunta sa daanan sa kanan. Agad na ginamit ng babae ang mahikanyang World of Ice para harangan ang mga orcs. Pero inutusan pa ng adventurer si Anna na mas paramihin pa niya. Kaya ginamit na naman ni Anna ang mahikanyang World of Ice na nakagawa ng mas mataas at mas matibay na pader ng yelo. Ang hindi nila inaasahan ay ang mga kalansay na pumana sa mga kasamahan nila na naghihintay pala sa daanan na pinuntahan nila. Kaya gumamit na naman si Anna ng mahika na continual light at sa sobrang lakas ng liwanag ay naglaho na lang ang mga kalansay. Pero kasabay naman nito ay napansin nilang gumuguho na ang pader ng yelo na tuluyan ng natunaw at isa-isa na silang natangay ng malakas na alon. Napasigaw na lang ng hindi ang adventurer pero sa sobrang lakas ng alon ay wala na silang nagawa. May malakas na sigaw ang gumigising na kay Anna at nung nabangon na ang babae ay may itinuro ang adventurer na nagpahinto sa kilos niya. Yun ay ang kumikinang na balon sa harapan nila kaya tuwang-tuwa na ang babae sapagkat nahanap na nila ang Spring of Eternal Life. Pero agad na napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon na sinabihan silang tumakbo na sila. Nagtaka na lang ang mga kasamahan niya pero hindi pa pala tapos ang kanilang paghihirap dahil sa mapanganib na minotaur na nasa harapan na nila ngayon. Habang naaidudulas ang axe nito ay dahan-dahan lang na lumalapit ang minotaur sa mga adventurers. Napapaisip na lang ang adventurer na ito na ang kanilang kamatayan. Nang may biglang nahulog sa kanyang bulsa at naalala niya ang bili ng tindero na kung pipindutin niya ng sabay-sabay itong tatlong makintab na bato ay itinatanggi pa rin ng adventurer dahil kakailanganin nilang gumastos ng 100 ginto bawat tao. Ang dahan-dahan na paglakad ng minotaur ay agad na napalitan ng mabilis niyang takbo kaya nataranta na ang adventurer na pinindot ang tatlong makintab na bato. Inindayog na nga ng minotaur ang kanyang axe na madali lang na nagpalipad sa mga adventurers na may kalasag. May sumigaw ng ice bolt na tumama sa mata ng minotaur pero pinalamig lang nito ang kaliwang mata ng halimaw. Sa pamamagitan ng isang daliri ng halimaw ay madali niya lang napinulot si Anna at agad na binalibag ang babae sa sahig na nauna pa ang ulo niyang tumama.
Samantalang ang adventurer ay natataranta ng paulit-ulit na pinipindot ang tatlong bato. Hanggang sa nakahanda ng umatake ang Minotaur kaya napapaiyak na lang ang adventurer pero mabuti na lang ay nakarating na ang mga kabalyero. Dahil lang sa natamaan ang sungay nito ay umiiyak ng tumakbo papalayo ang Minotaur. Iniabot ni Arthur ang kanyang kamay na tinanong kung ayos lang ba ang adventurer pero nagagalit pa ang adventurer na itinuro ang naihian niyang pantalon at tinanong kung mukha ba siyang ayos lang. Iniligtas pa rin naman daw nila Arthur ang buhay niya at ang mas mahalaga ay ang Spring of Eternal Life. Sumandok na ang adventurer ng tubig sa balon at namangha agad siya na para bang naranasan na niya agad ang kakaibang epekto ng tubig. Tinanong lang ni Arthur kung aalis na ba sila ngayon? At naglakad na nga sila palabas habang inaalalayan ang mga nasaktan na adventurers. Samantalang kinokonsulta na lang ni Kurok ang Minotaur na patuloy pa rin na umiiyak. Kabanata 12. Habang patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan ay napapaluhan na lang ang adventurer sa saya dahil nakaligtas sila. Hanggang sa may tatlong pari ng Vivian Order ang lumapit at nagtaka na lang siya kung bakit sila naririto. Tinanong ng isa kung hindi ba nila kailangan magamot. Kailangan niya lang na pirmahan ang sulat na ito gamit ng kanyang thumbprint. Nung inilapit ng adventurer ang mukha niya ay nabasa niyang ang una ay nagkakahalaga ng 300 ginto ang espesyal na paggamot bawat tao. Pangalawa ay habang sinisigurado ng mga pari na maililigtas sila ay hindi nila responsibilidad ang after effects. Pangatlo ay kung hindi sila nakapagbayad agad ay magkakaroon ng 50% na rate ng interes bawat buwan na bayad sa pagpapagamot. At ang pang-apat ay kung hindi nila kayang bayaran ang kanilang utang, ang kanilang katawan ay magiging pagmamay-ari ni Aaron, ang Panginoon ng teritoryo ng Bran sa loob ng 10 taon. Habang abala ang adventurer na iniisip kung paano niya babayaran ang pagpapagamot ay sinabihan na siya ng pari na wala na raw siyang oras para mag-isip dahil hindi niya ba nakikitang namamatay na ang mga kasamahan niya. Kaya napakunot noon na lang ang adventurer at wala na siyang nagawa kundi ipirma ang kanyang thumbprint sa kasunduan. Sa kabilang dako naman ay umaapaw na ng ginto ang kahon. Sinabi ni Cainus na kinuha na raw nila ang lahat na naaayon sa kagustuhan ni Aaron at nakakuha na rin sila ng ilang kapaki-pakinabang na mga alipin. Pinuri sila ni Aaron sapagkat ang lahat daw ng ito ay dahil sa buong puso nilang pagsunod sa kanya. Mangiyak-ngiyak naman na sa saya ang matanda na tinanong ang kanyang Panginoon kung panaginip lang ba ang nangyayari. Ngayon ay ang susunod naman na nilang gagawin ay ang hukayin ang pangalawang dungeon. Na sinang-ayunan lang agad ng kanyang mga tagapaglingkod. Pagkatapos kumpirmahin ni Aaron ang kakayahang kumita ng negosyo ay ginamit niya ito para sa kabuhayan ng mga mamamayan ng teritoryo at ginamit niya naman ang natira para magpatayo ng bayan para sa mga adventurers. Pagkatapos ng isang abalang taglamig, si Aaron at ang mga mamamayan ng teritoryo ng Bran ay gumawa ng nayon ng mga adventurers na tinatawag na Aton. Habang nakatayo sa tore na tinatanaw ang buong nayon ay alam ni Aaron na hindi pa rin sapat ang lakas tao ng nayon. Hindi naman nila pwedeng punuin ang bayan ng mga orcs. Nang may kalapati ang lumapit sa kanya at nung binuksan niya ang sulat ay nakasaad dito na may nahanap daw silang minahan ng ginto na pinaggitnaan ni Count Grey at Count Aemon, meron ding mataas na posibilidad ng pagtatalo sa pagmamay-ari. Ngumisi na lang si Aaron dahil kung wala silang sapat na lakas tao ay kailangan lang nilang mang-akit ng mas marami pang tauhan. Agad na nabigla si Romel sa narinig niyang digmaan sa teritoryo. Dahil daw sa minahan ng ginto na naiulat na natagpuan ay hindi pinapayagan ni Aaron ang dalawang counts na basta-basta na lang nilang gawin ang kanilang gusto sa kanyang teritoryo. Pero pinabulaanan siya ni Romel na kahit na parte ng teritoryo ng Bran ang hangganan ng teritoryo ng count ay sa pangalan lang yun nakalagay. Sapagkat matagal na panahon ng pagmamay-ari ito ni Count Grey at Count Aemon. Alam na yun ni Aaron pero hindi ba ito ang oportunidad para sa kanya samantalang sinasabi lang ng dalawang counts na sa kanila ang lupain na yun. Kaya tinanong na lang ni Romel kung makikipagdigmaan ba si Aaron sa dalawang counts. Dahil ang pinagsamang puwersa ng dalawa ay 5 beses na mas marami pa kaysa sa kanila. Kailangan daw na mag-isip ng mabuti si Romel dahil hindi lang ito isang minahan pero ito ay isang minahan ng ginto. At saka ang dalawang yun ay orihinal na mga basalyo ng Duke ng Bran kaya ngayon ay mga basalyo sila ni Aaron. Pero pwede raw itong mapunta sa atensyon ng emperador kaya nagtataka si Cheryl kung hindi ba mangingialam ang emperador. Basta meron daw siyang makatwiran na dahilan ay hindi mangingialam ang emperador. Sa katunayan ay alam din ni Aaron na gusto ng emperador na matalo siya sa kanyang digmaan laban sa mga counts.
Habang nagsasalita pa lang si Aaron na sinasabing ang problema ay ang militar ay agad na malakas na isinigaw ng matanda ang salitang Doc. Kaya nagtataka na lang na sinabi ni Aaron ang pangalan ng matanda na si Kane. Punong-puno ng galit ang matanda na sinabing ubusin na raw nila ang mga counts na yon na umaangkin sa mga lehitimong teritoryo na ipinagkaloob sa kanila ng emperador. Mas lalo pang nagtaka si Aaron sa kilos ng matanda. Lumapit na nga si tanda na sinabing hindi raw ito dahil sa minahan ng ginto pero dahil sa karapatan ng kanyang Panginoon samantalang halata sa kanyang mga mata ang totoo niyang intensyon. Habang kinukumbinsi niya si Aaron na hindi niya ito gagawin para sa pera ay inilayo lang ni Aaron ang kanyang kamay at may bigla nang nagtawag kay Doc Aaron. Kaya napatingin na lang silang lahat sa nagbukas ng pinto. Natatarantang ipinagbigay alam ni Arthur na nagkita raw sina Count Gray at Count Ammon sa tapat ng bundok kung saan nadiskubre ang minahan ng ginto. Ito na nga ang pinakahihintay ni Aaron. Inutusan na niya si Romel na tipunin na ang Night Order dahil aalis na sila agad. Sa loob ng isang tolda ay abala ang dalawa na minumura ang isa't isa na pinag-aagawan ang pagmamay-ari ng bundok. Naghahamunan na nga si Taba at si Payat samantalang may hukbo na ang papalapit sa kanila. Base sa simbolo na nasa bandila ay nakilala ito ng lahat na bandila ng Doc ng Bran. Kaya napahinto na lang ang dalawa at nagtataka sila kung bakit naririto ang Doc ng Bran. Lumapit na nga si Aaron na nakasakay sa kanyang kabayo kaya naipupunta ang mga alikabok sa mukha ng dalawa. Masaya pa ang ekspresyon ni Aaron na binati ang dalawang counts at wala silang nagawa kundi ipakita ang kanilang paggalang sa Doc. Bigla na lang na nagalit si Aaron na tinawag silang bulok na mga bastardo at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa lupain niya. Umalis na raw sila ngayon sa harapan niya. Kaya nagulat na lang ang dalawa sa biglang pagbabago ng ugali ni Aaron. Ayon sa batas ng imperyo ay ang minahan na ito at ang lahat ng lupain na hindi pa napaunlad ay teritoryo niya. Hindi na nga napigilan ni Taba na magreklamo pero pinaatras lang siya ng payat na count at lumuhod siya na sinabing teritoryo na raw nila ito simula pa noong kapanahunan ng kanyang mga ninuno. Pero mas lalo lang na nagalit si Aaron na sinabing ang lakas daw ng loob nila na ipagpilitan pang ang kininitong lupain laban sa utos ng maharlikang pamilya. Nagsilabasan na nga sila ng kanilang mga espada kaya lumapit na si Kainos para patigilin sila at magkompromiso na lang. Ang tinutukoy niya raw ay ang digmaan sa teritoryo. Nabigla na lang ang dalawa kung anong digmaan sa teritoryo ang mangyayari. Narinig ni Kainos na naghahanda raw ang dalawa para sa digmaan at ang nagagalit na tugon ng payat na count, na yun ay noong dalawa lang silang naglalaban para sa minahan ng ginto. Iniutos na ni Aaron na magsanib puwersa ang dalawa. Magpapakilos siya ng 1,000 hukbo kaya ang bawat isa sa kanila ay magpapakilos ng tig 1,000 hukbo. Pero dahil sa mas lamang sila ay kung mananalo si Aaron ay isusuko ng dalawa ang kanilang mga syudad sa kanya. Nagtinginan lang ang dalawang counts at sinabi ng payat na count na bigyan daw muna niya sila ng sandali para pag-isipan ito. Alam nilang dalawa na ang lugar na ito ay opisyal na nakapangalan kay Doc Aaron kaya kung gagamitin niya ang batas ng imperyo ay mahihirapan ng maharlikang pamilya para kunin ang panig nila. Kaya sa pagkakataong ito, pagkatapos nilang tuluyan ng patahimikin ang walang silbing Doc ay iniisip ng payat na count na paghatian nila ang kikitahin nila sa minahan ng ginto. Magandang ideya raw yun sabi ng matabang count. Kukunin nila ang oportunidad na ito para gumawa ng kasunduan at ang kahit anumang karagdagan na minahan ng ginto o pilak na madidiskubre ay paghahatian din nilang dalawa ang lahat ng kita. Sa tingin ni Kainos ay masyadong mataas na pusta ang dalawang nayon para sa dalawa kaya hindi niya alam kung tatanggapin nila ang hamon nila. Pero sabi lang ni Aaron na huwag siyang mag-alala dahil walang katapusan ang kasakiman ng tao. Tinanong ni Kainos kung papaano siya nakakasigurado. Ang sagot lang ni Aaron ay dahil sa ito ay isang minahan ng ginto. Isang hindi kapani-paniwalang malaking minahan ng ginto. At ibinulong niya kay Kainos na ito ang ikinalat niyang tsismis. Kaya agad na nagulat si Kainos kung anong tsismis ang pinagsasabi ni Aaron. Sapagkat ang layunin ni Aaron sa simula pa lang ay ang dalawang nayon. Ang minahan ng ginto ay isang tsismis lamang na ikinalat niya. Kabanata 13. Isang buwan na ang nakalipas simula nung binasa ni Aaron ang sulat kung saan nakasaad dito na walang senyales ng labanan ang nangyayari sa pagitan ni Count Gray at Count Ammon. Pilit lang na inaalala ni Aaron ang ilang dekada ng memorya niya pero mistulang wala talagang balak na maglaban ang mga maharlika. Pero kahit na wala talaga silang dahilan ay gagawa na lang siya ng sarili niya.
Kaya nagkalat na nga siya ng tsismis na may malaking deposito ng ginto ang matatagpuan sa loob ng mga minahan na kontrolado ni na Count Gray at Count Omen. Ang kasalukuyan ng nangyayari ay tinatanggap na ng dalawa ang kondisyon ni Doc Aaron pero meron daw silang dalawang kondisyon. Ang una ay sila ang magdedesisyon kung saan gaganapin ang digmaang teritoryo, si Doc Aaron naman ang pipili kung kailan ito mangyayari. Tinanong ni Doc Aaron kung ano naman ang isa pa nilang kondisyon. Ang pangalawa ay kung mananalo sila, mapapasa kanila ang bundok na may minahan at ang mga teritoryo nilang dalawa ay hindi na maisasali sa dukedom ng Bran. Ang kasunduan ay isusulat at pipirmahan, ito rin ay kailangang manotaryo mismo ng hari. Bigla na lang na nagulat si Aaron sa binanggit nilang manotaryo dapat ng hari. Sa isipan naman ng dalawa ay nakakasigurado na silang maguguluhan talaga si Aaron. Kung wala raw mangyayari na pagpapanotaryo ay walang mangyayari na digmaang teritoryo. Kaya pinag-isipan nito ng mabuti ni Aaron at sinabi niya na lang na pagpaplanuhan nila ito sa loob ng 1 buwan mula ngayon. Inisip lang ng dalawa na isang hangal si Aaron at ito na raw ang magiging palatandaan ng katapusan niya. Habang naaasar naman ay iniisip lang ni Aaron na hihingi talaga sila ng pahintulot sa hari para lang maibigay sa kanya ang teritoryo nila. Natawa lang siya na inisip na ito rin naman talaga ang tunay nilang kagustuhan. Habang pabalik sina Aaron sa teritoryo ng Bran ay sinabi ni Kainos na kahit na umaayon ang nangyayari sa plano ni Aaron ay meron pa ring mga problema. Nagtaka lang si Aaron kung anong mga problema. Ang una raw ay ang hukbo, kahit na tipunin nila ang lahat ng kanilang hukbo ay meron lamang silang 500. Sapagkat dahil sa maiuulat din mismo sa hari ang resulta ay magiging mahirap para sa kanya o kay Cheryl na makagawa ng malaking epekto nang hindi makakakuha ng pansin. Ang sabi ni Aaron ay tama raw si Kainos dahil ang pagkakaroon ng mga orcs sa loob ng kanyang teritoryo ay nakakakuha na rin ng paghihinala mula sa kanilang uri kaya tinanong niya na lang kung pwede niyang tanungin si Cain para magbayad ng ilang mga mersenaryo. Isa rin daw yan na problema. Ang katotohanang walang minahan ng ginto. Kung si Cain na nagbibigay sa kanila ng mga pondong pandigma ay malaman niya ang katotohanan ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ang digmaan na mangyari. Na para bang nakikita na ni Aaron ang magiging reaksyon ni Cain kaya sinabi niya na lang na hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na nila siya makukumbinsi. Inaasahan niya na lang na gagawin ni Cheryl ng maayos ang kanyang parte. Nung papalapit na sila ay nagtaka si Aaron sa nakita niya sa malayo. Sapagkat ang mga gwardya ay sinisigawan na nila ang babae na wala raw sa ngayon ang kanilang Panginoon. Pero nakikiusap na siya, gusto lang daw ng babaeng elf na payagan nila siyang makipagkita sa kanilang Panginoon. Hanggang sa may sumigaw na nga kung ano ang nangyayari. Agad na sumaludo ang gwardya sa kanyang Panginoon kaya mabilis na tumingin sa likuran niya ang babaeng elf. Nung nagkatinginan na silang dalawa ay lumuhod na ang babaeng elf na nagmamakaawa sa kanyang Panginoon na tulungan siya. Ang pangalan niya raw ay Kaisha at siya ang anak ng elf chief. Tinanong lang ni Aaron kung bakit humihingi ng tulong ang mga elf sa kanya. Pagkatapos nilang paslangin ang mga inosenteng mamamayan ng kanyang teritoryo, ang malayong hilaga sa loob ng teritoryo ng Bran, ang mga elves na namumuhay sa loob ng kagubatan na malapit sa pugad ng dragon, sinusubukan nilang mamuhay na hindi nakakonekta sa lahat ng iba pang mga species kabilang ang mga tao para mamuhay ng payapa sa sarili nilang kapaligiran. Pero dahil sa mapanlaban nilang pamamaraan para protektahan ang kanilang lugar ay hindi kaya ng mga mamamayan ng teritoryo ng Bran kabilang na rin si Aaron na patawarin ang mga elves. Umiiyak nang sinabi ng elf na inaatake at winawasak ng mga undead ang kanilang nayon. Kung tutulong daw sila sa nag-iisang pagkakataon na ito ay pinapangako ng mga elves na tatanggapin ang kanilang mga mamamayan bilang mga kaibigan. Tinanong ni Aaron kung iminumungkahi raw ba niya na gumawa sila ng alyansa. Habang iniisip na darating din ang panahon na kakailanganin niyang ligpitin ang mga undead at ang mga elves. Kaya sinabi na niyang tutulong siya pero hindi sapat ang alyansa para sa kanya. Sa kasalukuyan ay meron daw silang mga ginto na pwedeng gamitin ng mga tao. Pero ang gusto ni Aaron ay maging mamamayan ng kanyang teritoryo ng Bran ang mga elves. Kaya bigla na lang na nagulat si Kaisha sa sinabi ni Aaron. Kung pumunta raw siya dito ng mag-isa niya lang ay ibig sabihin nito ay siya ang namumuno sa mga kauri niya. Kaya ngayon ay tinatanong na siya kung tinatanggap ba niya ang alok ni Aaron? Kahit na ganun ay iniisip pa rin ni Kaisha na hindi niya ito pwedeng pagdesisyonan. Tinalikuran na lang siya ni Aaron at kalimutan niya na lang daw ang sinabi ng Doc.
Kaya wala nang nagawa si Kaisha kundi tanggapin ang alok sa kanya. Ngumiti lang si Aaron na tumingin sa elf at sinabing sisimulan na nilang isulat ang kontrata kaya sumunod na lang siya. Bigla na lang na natataranta na ang mga opisyal na binanggit ang Death Knight. Habang nanginginig at umiiyak na si Kaisha na kinikwento na hindi lang yun ordinaryong halimaw pero isang Death Knight. Nagdala pa ito ng libu-libong mga zombies at mga kalansay. Sa isipan ni Aaron ay nakakasigurado siyang plinano ito ng alinman sa mga demonyo o high-rank na necromancer. Kaya kailangan niya ng magmadali kung gusto niyang magligtas ng isa pang elf. Inutusan na niya silang lahat na magtipon sa kuta ng mga orcs sa loob ng 3 oras. Ihahanda ni Romel ang night order. Si Cecilia sa mga pari, tawagin nila si Bianca para ihanda ang Holy Knights, silang dalawa naman ni Kainos ay pupunta na sa kuta ng mga orcs. Wala na raw silang natitirang oras na pwedeng sayangin kaya kailangan na nilang iligtas ang mga magiging mamamayan nila. Sa hilagang bahagi ng Dark Forest na nayon ng mga elves ay napakarami ng mga kalansay ang sumusugod sa pader. Kaya sinimulan na ng elf na magbigkas ng mga sinaunang lengguwahe at may tumubo na ngang mga baging na pinipigilan ang mga kalansay na umakyat. Nagbigay na nga siya ng utos na umatake na sila kaya isa-isa nang nagliwanag ang tungkod ng mga kasama niyang elves. Nakagawa sila ng napakalaking sapot at nung tumama na ito sa mga kalansay ay naging yelo ang atake ng mga elves kaya kahit na pinagpipilitan ng mga kalansay na umakyat ay nadudulas na lang sila. Pero naghanda rin ng atake ang Death Knight na nagpalutang ng 2 pinagtagpo-tagpo na mga kalansay at nung pinagdikit na niya ang 2 niyang kamay ay tumama na ang mga atake niya sa pader na yelo. Ang mga kalansay na itinapon ng Death Knight ay dumikit sa pader na yelo kaya sumugod na ang mga elves na zombies na pumatong sa isa't isa para makaakyat sa pader. Naghanda pa ng atake ang leader ng mga elves na mabilis na nagpalabas ng mga ugat para pigilan ang mga zombies na lampasan ang pader. Pero isa-isa rin naman na sumabit ang mga kalansay sa mga ugat para mahirapan ang mga ito na umatake sa mga zombies. Kaya ipinagbigay alam na ng isa sa kanilang chief na kailangan nila ng apoy. Sa isipan ng Elf Chief ay humihingi na siya ng tawad sa mga espiritu ng kagubatan sa gagawin niya. Nagbigay na nga siya ng utos na sunugin na nilang lahat ang mga kalaban. Ginamit na nila ang kanilang mahika para pasabugin ang mga undead, pero nung unti-unti nang nawawala ang apoy ay iniutos na muli ng Death Knight na sumugod na ang mga tauhan niya. Nagsimula na nga rin na umulan pero bigla na lang na naglalaho ang mga zombies kaya agad na nataranta ang Death Knight. Sapagkat may kaharap na siyang dragon na gawa ng tao. Kabanata 14. Habang patuloy na lumilipad ang mga dragon na gawa ng tao ay may nagsabing nakataas na ang mga gliders kaya ngayon ay ibubuhos na nila ang holy water. Isa-isa na ngang bumuga ng holy water ang mga dragon na gawa ng tao kaya isa-isa na rin na naglaho ang mga zombies. Nagbigay na ng utos si Aaron na sumugod na ang mga kabalyero at ang kanilang destinasyon ay ang Elf Village. Kaya sumugod na sila habang pinapangunahan ni Aaron. Nung nagsalpukan na ang panig ng mga tao at undead ay madali lang na hinihiwa ng mga kabalyero ang mga kalaban nila. Kaya nung napansin ito ng Death Knight ay naghanda na naman siya ng atake niya na binigkas ang salitang Arise na para bang siya si Sung Jinwoo ng solo leveling. Nagsimula na muli na bumangon ang mga zombies at sumugod na sila sa mga kabalyero. Nagbigay ng utos si Bianca na ihanda na ng mga Knights of the Castle ang kanilang kalasag kaya isa-isa na silang huminto at nagsimula ng manalangin si Bianca sa kanyang goddess Vivienne. Bigla na ngang may liwanag ang nanggaling sa kalangitan para biyayaan ng goddess ang kanyang mga mananampalataya. Patuloy pa rin na sumugod ang mga undead at nung mas lalo pang lumakas ang liwanag ng goddess ay unti-unti nang naglaho ang mga ito. Hinamo naman na ni Romel ang Death Knight kaya ngayon ay sumusugod na siya sa kalaban niyang pinagmamasdan lang siya. Nagliyab na ang espada ni Romel at nagtapon na rin ang kasamahan niya ng holy water sa Death Knight. Kaya nung itinaas ng Death Knight ang braso niya para depensahan ang sarili ay mabilis lang siyang hiniwa ni Romel at nahulog na lang sa sahig ang kalahating katawan ng Death Knight. Nagtataka na lang ang mga undead sa nangyari sa kanilang leader sapagkat ganun lang kadali na inanunsyo ni Romel na napaslang na ang Death Knight. Habang pinapanood ang laban ay sinabi lang ni Aaron na napigilan na nila ang lahat ng mga undead na pumasok sa Elf Village, sapagkat naresolba na nila ang madali ang problema ay tinanong na niya si Kainos kung ano na ang susunod. Sinabi ng kanyang tagapayo na isa lamang na failed commander ang Death Knight, ang kailangan nilang gawin ay paslangin ang necromancer o demonyo na kumokontrol sa undead, kung ito ay isang demonyo ay pwede siyang hanapin ni Cecilia.
Tinanong na ni Aaron kung narinig ba yun ni Cecilia at andun na pala sa tabi niya ang babae na sinabing nahanap na niya raw ito. Kaya nagulat si Aaron at itinuro lang naman ni Cecilia ang direksyon ng kalaban. Ang lokasyon nito ay ang nagliliwanag na bahagi ng bundok. Sa kabilang dako naman ay nagagalit na ang demonyo sa ginawa ng mga insektong tao. Nagrereklamo na lang siya na alam ba nila kung gaano kahirap na gumawa ng Death Knight? Sapagkat ngayon ay siya na mismo ang kailangan na mamuno sa hukbo ng mga undead. Sinimulan na niyang ihanda ang kanyang spell pero nung malapit na niya itong tapusin ay may kamao ang biglang pumukpok sa kanyang ulo. Kaya natumba na lang ang demonyo sa lupa at nung babangon na sana siya ay may espada ang agad na lumapit sa mukha niya. Tinawag siya ni Aaron na isang bata at ang lakas daw ng loob niyang atakihin ang mga magiging mamamayan niya. Mabilis nang umatras ang demonyo at tinanong niya kung sinong bata ang tinutukoy ng kaharap niya ngayon. Tinawag pa nga niyang insekto ang tao at inatake ito na sinabing mamatay na raw siya. Pero nung papalapit na ang atake kay Aaron ay sinangga niya lang ang kanyang espada na madali lang na napigilan ang atake. Nabigla na lang ang demonyo sapagkat napadura na lang siya ng dugo. Pinapapili na siya ni Aaron bago pa mawala ang lahat ng mana sa kanyang puso, kung mamamatay ba ang demonyo o magiging alipin ni Aaron. Sa isipan ng babae ay hindi siya makapaniwalang naglalaho na ang kanyang mana. At natatakot na siyang tumingin kay Aaron na inisip na hindi ito kapangyarihan ng isang tao. Dahil walang sagot ang demonyo ay inintindi ito ni Aaron na gusto ng demonyo na mamatay na lang. Pero tinanong na ng demonyo ang pangalan ng taong kaharap niya na sinabing siya si Aaron. Biglang nagkaroon ng simbolo sa espada na nakabaon sa dibdib ng demonyo at ipinangako na ni Succubus Elena na maging subordinate ng taong si Aaron. Unti-unti nang naglaho ang simbolo at sa kabilang dako naman ay napansin nilang umaatras na ang mga undead. Nung sumikat na ang araw ay nagbunyi na ang mga tao dahil natalo nila ang mga undead. Habang magkasama ang tatlong nakasakay sa kabayo ay nagtataka na lang si Kainos kung nasaan ang chief. Nung tumalikod siya ay nakita na niya si Aaron na sinabing maayos ang ginawa nilang lahat na trabaho. Tinanong ni Kainos kung ano ang nangyari sa demonyo. Ang sagot ni Aaron ay hindi niya ito napaslang kaya nakatakas lang ang demonyo. Nagseselos na tinanong naman ni Cecilia kung sino ang babaeng kasama niya. Siya raw ay hostage ng demonyo na pinulot lang ni Aaron sa daan. Nanginginig na sinabi ni Cecilia na kahit na hindi demonyo ang babae ay nakakaramdam siya ng sobrang masamang aura na galing sa kanya. Kaya sinabi niyang kailangan na nila siyang linisin ngayon na. Kabanata 15. Dahil sa sinabi ni Cecilia ay patagong naghanda na ng atake ang babae pero iniutos lang ni Aaron na hindi na raw kailangan. Nagrereklamong tinanong ni Cecilia kung bakit hindi. Mamaya na raw ipapaliwanag ni Aaron pero sa ngayon ay huwag na raw muna. Nung ipinangako na ni Succubus Elena ang kanyang katapatan at nung nawala na ang simbolo sa espada ay hinugot na ni Aaron ang kanyang espada kaya halatang nasaktan si Elena. Nagulat na lang ang demonyo sa utos ni Aaron na pabalikin na niya ngayon ang mga undead. Nagtatakang tinanong ni Elena kung bakit niya lang pababalikin ang mga undead, hindi papaslangin. May paggagamitan daw si Aaron sa mga ito, gagamitin niya sila bilang mga resources. Sa kasalukuyang kaganapan ay sinabi lang ni Cecilia na naiintindihan niya raw. Nagpasalamat na si Aaron at ngayon ay may aasikasuhin na raw muna siya. Nagpasalamat na rin ang Elf Chief dahil kung hindi sa kanila ay sigurado siyang wala na sila ngayon. Ang sabi lang ni Aaron ay ginawa niya lang ang nasa kontrata. Yumuko ang Elf Chief na sinabing tutuparin niya rin ang kontrata. Nagdududa pa rin naman si Aaron kaya dagdag ng Elf Chief na hindi nagsisinungaling ang mga elves. Natuwa agad si Aaron na sinabing hindi na magiging problema na maging tauhan niya sila at naglabas na nga siya ng sarili niyang kontrata. Habang binabasa ito ng mga elves ay mabilis na nanlamig ang kanilang mga ekspresyon kaya lumuhod agad si Kaisha na humihingi ng tawad sa nanay niya. Inilapit ni Aaron ang mukha niya na tinanong kung sinusubukan ba nilang sirain ang kontrata. Napapikit lang ang Elf Chief at lumuhod na lang siya na tinanong kung ano raw ang itatawag niya kay Aaron. Ang aking Panginoon. Sagot ni Aaron, dahil ang lahat ng mga tauhan niya ay yun ang tawag sa kanya. Kinupkup ni Aaron ang 1,500 mga elves na nawalan ng kalahati ng kanilang populasyon dahil sa pagsalakay ng mga undead, bilang mga mamamayan ng Bran. Napansin ng Elf Chief na wala man lang katao-tao sa lugar na ito. Ang paliwanag ni Aaron ay ito ang bayan ng mga adventurers na tinatawag na Atun,
Ang lugar na ito ay palaging kulang sa paggawa kaya kakailanganin nilang kumuha ng sarili nilang mga pagkain. Pero ang nakaya lang nilang dalhin na pagkain ay tatagal lang sa kanila ng ilang araw. Kaya pinag-isipan muna ito ni Aaron at sinabi niyang meron daw siyang imumungkahi na magandang kaugnayan at masamang kaugnayan para sa Elf Chief. Tinanong na niya kung alin ang gusto ng Elf Chief na unang marinig. Nagtataka lang na sinagot ng Elf Chief na ang magandang kaugnayan muna. Magbibigay si Aaron ng mga pagkain na tatagal ng 1 buwan para sa 1,000 mamamayan. Nagpasalamat ang Elf Chief at sinabing kulang pa rin yun para sa 500 na mga mamamayan. Napatanong na lang siya kung konektado ba sa masamang kaugnayan ang kakulangan sa pagkain na maibibigay sa kanila. Hindi raw, dahil papanagutan pa rin ni Aaron ang pagkain ng mga natitirang 500 mamamayan. Pero kailangan na pumili ng Elf Chief ng 500 elves na may kakayahan na makipaglaban at papuntahin sila sa Kastila ng Bran sa loob ng 1 linggo. Nagtaka na lang ang Elf Chief sa sinabi ni Aaron at dagdag pa niya na sinabing parehong magandang kaugnayan ang dalawang binanggit niya. Sa kabilang dako naman ay nakakasigurado na raw ang lalaking ito na sa buong kontinente ng Karen ay walang makakatalo sa kanyang kamahalan pagdating sa nilalaro nila. Tumawa lang ang matanda na sinabing ang kaharap niya ngayon ay kampyon ng kontinente at alam niyang tapos na agad ang larong ito kung nagseryoso lang ang kalaro niya ngayon. May pumasok lang na matanda na sinabing oras na raw ng kamahalan para sa mga gawain niya ngayong hapon. Reklamo ng kamahalan na 1 laro pa lang ang natatapos nila kaya kung wala naman siyang espesyal na gagawin ay gusto niya raw na makipaglaro muna sa kaibigan niya ngayon. Hinihiling daw ni na Count Grey at Count Aemon na magpanotaryo para sa kanilang digmaang teritoryo. Pangkaraniwan na raw yan para sa mga pamilya ng Grey at Aemon kaya dalhin na lang daw sa kanya ang mga dokumento at umalis na siya. Pero sa pagkakataon daw na ito ay digmaang teritoryo na laban kay Doc Aaron ang nangyayari. Kaya biglang napalingon ang kanilang kamahala na binanggit ang pamangkin niyang si Aaron. Nauutal lang na sumagot ang matanda. Tumayo na ang kanilang kamahalan at nagpaalam na sa lalaking kalaro niya. Lumabas na siya sa silid habang napapatanong sa kanyang isipan kung gusto na ba talaga ni Aaron na mamatay na. Sa Imperial Capital na Jarven ay nagtipo na ang mga basalyo ng hari. Narinig na niya raw ang balita tungkol sa laban ng Bran na nasa Hilaga, nagkalat na rin ang tsismis sa buong imperyo kaya gusto niyang malaman ang opinyon ng mga basalyo kung aaprubahan ba niya ang laban o hindi. Nagkatinginan lang ang dalawang matanda at napangisi na lang ang matanda na kulay abo na ang buhok. Naniniwala raw siya na may karapatan si Doc Aaron na igiit ang kanyang pagmamayari sa minahan ng ginto kaya sinabi ni Doc Gran ng Emperor faction na inaaprubahan niya raw ito. Dapat ay alam na niyang hindi pabor ang digmaang teritoryong ito kay Doc Aaron kaya sinabi ni Doc Rhiannon ng neutral faction na kung matatalo si Doc Aaron ay babagsak ang teritoryo ng Bran na kasama siya. Ano ang problema para sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan para makipagdigmaan sa isa't isa ayon sa batas ng imperial? May dahilan ba para hindi aprubahan ang digmaang teritoryo na ito na lalabagin pa ni Doc Rhiannon ang batas ng imperial? Napatahimik na lang si Doc Rhiannon na sinabing hindi nagkakamali si Doc Gran. Pero naaalala niya pa rin ang huling kahilingan sa kanya ng yumaong emperador na protektahan niya sina Aaron at Cheryl. Sa likod ng balbas ng hari ay nakangisi na lang siya dahil walang magawa ang panig ni Doc Rhiannon. Kahit na may sense raw ang sinabi ni Doc Rhiannon ay hindi pa rin yun sapat para labagin ang batas ng imperial. Ngayon ay inaaprubahan na ng hari ang digmaang teritoryo kaya ilabas na raw nila ang mga opisyal na dokumento. Habang mag-isa sa kanyang silid ay pinapasok lang ng hari ang kumatok sa pintuan niya. Dininig daw ni Doc Gran ang panawagan ng hari. Agad na tinanong siya ng hari kung nagpapraktis ba siya ng mind reading. Nabigla na lang ang Doc kung bakit yun ang tanong ng kanyang kamahalan. Dahil habang tinatalakay daw nila ang tungkol sa digmaang teritoryo ng Bran, naliligo na agad ng pawis ang mukha ng matanda, samantalang umiti lang ang hari dahil nasurpresa raw siya na alam mismo ni Doc Gran ang iniisip niya. Mas lalo pa at hindi pa siya nagtatagal sa Emperor faction. Napatawa na lang si Doc Gran na nagpapawis pa rin. Napakasaya raw ng hari dahil ang isang makapangyarihan na Panginoon na tulad ni Doc Gran ay may kaparehong intensyon sa kanya. Ito raw ay magandang bagay para pamunuan ang imperyo. Nambobola lang daw ang emperador. Ipinahayag niya lang ang kanyang opinyon dahil alam niyang gagawa ng desisyon ng hari na naaayon sa batas. Sa tingin niya raw ay ano ang magiging resulta nitong digmaang teritoryo. Mananalo ba ang union ng mga counts?
Wala raw siyang pag-aalinlangan na mananalo ang Union dahil 1,000 laban sa 2,000 ang magaganap, naniniwala siyang sapat na ang bilang ng mga hukbo para matalo si Doc Aaron. Pero may masamang pakiramdam daw ang hari tungkol dito dahil sa pagkawalang bahala ni Aaron na makipagdigma ang teritoryo kahit na sigurado siyang matatalo siya. Boss raw sa narinig ni Doc Gran ay isa sa mga basalyo niya ang may utang kay Count Gray kaya pagsasabihan niya yun na bayaran niya sa pagkakataong ito ang utang niya sa Count. Naniniwala siyang sapat na ang 30 salamangkero na mersenaryo para alisin ang pag-aalala ng hari, ito rin daw ay perpektong lehitimo na paraan na hindi maiuugnay sa maharlikang pamilya. Pinuri pa siya ng hari na nagpapraktis daw siya ng mind reading at siguradong malaking tulong ang mga salamangkero. Humalakhak na lang ng malakas ang hari at natatawa pa niyang sinabi na higit pa sa sapat ang mga salamangkero.